Sa gitna ng kaguluhan kung saan muntik nang maubos ang sangkatauhan dahil sa paglabas ng mga halimaw, isang makapangyarihang mage ang lumitaw para iligtas ang kanyang lahi. Gumamit siya ng dark magic, isang klase ng mahika na kapalit ang sarili niyang buhay. Sa sarili niyang dugo, kaya niyang magpatawag ng hukbo ng mga undead, at sa huli, ang madilim na mahikang ito rin ang ginamit para iligtas ang mundo mula sa kadiliman. Siya ang naging bayani sa gitna ng krisis, pero naging malungkot ang kanyang katapusan. Bago siya namatay, iniwan niya ang isang huling linya na para bang isang sumpa na magpapabago sa mundo. Ngunit pagkamatay niya, dumaan ang mundo sa isang panahon ng kapayapaan na hindi pa nararanasan kailanman. 100 taon nang lumipas, sa nayon ng Flos, bumabagsak ang ulan sa umaga habang namumukadkad ang mga sunflower, at sa mga oras na yun, tinanong ng bida kung anong ginagawa ni Violet sa bahay niya. Sagot ng babae, nagdadala lang daw siya ng mga bulaklak, pero ang totoo, ang gusto talagang malaman ng lalaki ay kung bakit binobombahan ni Violet ng tubig ang mukha niya. Maya-maya, habang masaya ang mga bata at ang mga tao ay naglalakad kasama ang mga di pangkaraniwang nilalang, sa isang bar sa parehong nayon, may isang blondeng binatilyo na umorder ng pagkain, at napatingin ang lahat sa kanya. Hindi nagtagal, dumating na ang pagkain at tinanong ng may-ari ng tavern kung pasado ba ito sa panlasa ni Lord Lewis, at sagot niya, oo. Tinanong siya ng waiter kung narinig na ba niya yung balita na may problema raw sa kabilang nayon dahil sa isang epidemic. Ayon sa kalbo nilang kasama, baka kaya hindi makontak ng kaibigan niya ay dahil sa sakit na yun. Naisip tuloy ng waiter na baka ito na nga ang epekto ng sumpa ng dating bayani, pero hindi sumang-ayon si Luis. Kahit ganoon, binanggit pa rin ng kalbo na parang iba ang pakiramdam sa lugar na to, na tinawag pa niyang, Epidemic of Love, dahil sa presensya ni Luis. Naiilang si Luis sa sinabi, kaya't umalis na ang kalbo habang humihingi ng paumanhin. Sa wakas, mag-isa na lang si Luis para kumain, pero syempre, saglit lang ang katahimikan, may elf na lumapit at nagtanong kung may kasama ba siya. Ngumiti ito at sinabing wala naman daw mahalaga, pero may gusto raw sabihin, na may babae mula sa guild nila ang may gusto sa kanya, at hindi pa raw ito umaamin ng ganito kahit kanino noon. Kaya tinanong ng elf kung interesado ba si Luis na sumama sa kanila para uminom o kumain. Pero laking gulat niya nang tanungin siya ng bida kung magkano ang bayad, oo. Dahil binabayaran pala si Luis para lang kumain doon, kaya gusto rin niyang malaman kung may bayad ba to. Mayabang man ang dating niya, tinanong pa niya kung naisip na ba ng babae kung gaano kahirap ang ganitong sitwasyon para sa kanya. Sa kabila ng kayabangan, may kakaibang dating ang kanyang pagiging mailap, na naging dahilan para ang elf na mismo ang mahiya at magsisi kung bakit niya naisip kausapin ang isang tulad ni Luis na sobrang layo sa mundo niya. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa yung babae at tumakbo na lang palayo. Si Luis naman, bumalik sa pagkain niya habang iniisip kung masyado na ba siyang suplado, pero sa totoo lang, pakiramdam niya wala siyang choice, kasi dati na siyang nagkaproblema sa pagbibigay ng espasyo para sa damdamin ng ibang tao. Pero kahit ganun, deep inside, gustong-gusto pa rin ni Luis yung feeling na hinahangaan siya dahil sa itsura niya. Lahat gustong malaman kung saan siya pupunta, anong kinakain niya, at syempre, anong outfit ang suot niya araw-araw, literal siyang parang influencer na sinusubaybayan ng bawat galaw. Dahil dito, marami ang halos magpakumbaba para lang makausap siya, tulad ng isang lalaking lumuhad at umiyak para lang makipagkamay sa kanya. Para kay Luis, medyo nakakatuwa rin naman ang ganitong klase ng buhay. Biglang bumalik yung parehong babae kanina at tinanong siya kung totoo bang ang tawag sa kanya ay God of Beauty. Inamin ng babae na narinig niya ang chismis na tinanggihan daw ni Luis ang imbitasyon mula sa Imperial City dahil ayaw nitong may makakita sa itsura niya, pero para sa kanya, mas naging interesting lang lalo si Luis dahil doon. Hiniling ng babae na kalimutan na ang nangyari at mag-usap na lang sila ng maayos. Pero tinanong ni Luis kung sino ba siya, at kung gusto rin ba nitong makipagkamay, kung ganun, bumalik na lang daw ito next time kasi nakaka-stress yun. Nang inig sa galit yung babae, sabay tawa ng malakas, pero unti-unting napalitan ito ng matinding puot, kaya binunot niya ang kanyang espada at sinigawan si Luis, tinatawag siyang basura at tinanong kung gusto ba talaga niyang mamatay. Pero bigla na lang may sumulpot sa harap niya, isang dambuhalang fan ni Luis, at sinabing siya lang ang pwedeng humawak kay Luis, na agad namang kinabahan ng adventurer. Matapos nito, pinagsabihan ng halimaw ang grupo na huwag lalapit sa mahal niya at sabay na silang pinauwi. Habang papalayo si Luis, ang adventurer naman ay nagbaon ng matinding galit at nagdesisyong kung hindi siya ang makakakuha kay Luis, wala nang iba pa. Kinagabihan, may dalawang misteryosong tao na lumapit sa bahay ni Luis. Sumilip sila sa bintana at kahit aminin nilang gwapo si Luis, iniisip pa rin nilang mas maganda o gwapo sila, na halatang ilusyon lang.
Binaling nila ang usapan sa tanong kung makakakuha ba sila ng date kung papatayin nila si Louis, at kahit kasinungalingan, sumang-ayon ng adventurer mula kanina. Nagtanong naman ang elf kung kailangan ba talagang umabot sa ganito, at pati yung isa pa nilang kasama ay pumayag na lang. Pero dumating ang leader ng grupo at itinulak silang dalawa, sabay sabing lumayo na kasi desidido na siyang sirain si Louis kung hindi siya ang makakakuha sa kanya. Umalis siya habang nakangiti at sinabing tapusin na agad ang lahat, pero nabigla siya nang makita niyang nakabulagta na sa lupa ang kanyang mga tauhan. At nung nakarinig siya ng ingay sa likuran, pati yung iba pa niyang kasama ay nawalan na rin ng malay. Sa wakas, lumitaw na ang taong responsable sa lahat at humarap sa adventurer habang may hawak na kutsilyo. Tinanong siya kung siya ba ang utak ng lahat. Nanginginig ang puso ng babae, labis siyang humanga sa bilis ng gumalaw ng taong ito. At nang makita ng adventurer kung sino ang hamarang sa kanya, lalo siyang natakot nang malaman niyang si Violet pala ito. Sa sobrang pagkabigla, pilit niyang nagpanggap at tinanong kung bakit siya tinatakot ng ganoon. Pero bigla siyang itinapon paatras ni Violet, ang personal na bodyguard ni Louis, at may malamig na ekspresyon itong binalaan siya na ang mga bulaklak ay ginawa lang para pagmasdan, hindi para pitasin, kaya hindi niya mapapatawad ang sinumang nagtangkang agawin ng hindi para sa kanya. Bago siya tuluyang lumayo, sinabihan pa niya ang adventurer na baka sa susunod na buhay na lang siya tumingin. Kasunod noon, isang sigaw ang narinig, pero dahil normal na lang yun sa bahay ni Louis, hindi man lang siya nagising. Ilang oras ang lumipas, dumating ang umaga sa syudad gaya ng dati, at paglabas ng bahay, binati ni Louis si Violet. Tinanong niya ito kung hindi pa ba niya nadiligan ang mga bulaklak kahapon, at sagot ng babae, muntik na raw matuyo kagabi kaya dinagdagan lang niya. Tinanong din ni Violet kung kailan bababa si Louis sa nayon dahil paubos na raw ang pera nila, at bilang suggestion, baka pwedeng gawing libangan ng pagtatrabaho. Pero tumanggi si Louis, ang gusto lang daw niya ay isang tahimik at chill na buhay na walang iniintinding problema. Akala niya, magiging masaya na ang lahat, pero makalipas ang isang buwan, may nangyari. Pinagsisihan niya ang pagbaba niya sa nayon kahit sandali lang, kasi baka yun na nga ang epidemic na binanggit dati ng may-ari ng tavern. At bilang isang normal na tao, hindi rin siya nakaiwas, nahawa rin siya. Si Violet naman, hindi siya iniwan, buong panahon nakabantay sa tabi ng kama habang umiiyak. Pero kahit ganun, hindi naman sobrang lungkot si Louis kasi iniisip niyang mamamatay siya sa pinakamagandang panahon ng buhay niya, punong-puno ng magagandang alaala. Kahit ganun, sinubukan lang niya kumbinsihin ang sarili niya, kasi sa huling segundo, napaiyak din siya at inaming ayaw pa niyang mamatay. At sa tabi niya, umiiyak si Violet habang sigaw ng sigaw na huwag siyang pumikit. Hanggang sa pumanaw si Louis, pero makalipas ang ilang sandali, isang skill na tinatawag na Death Resistance mula sa dugo ng isang tagapagmana ng Dark Magic ang biglang na-activate. At isang gabi, nagising si Louis sa gitna ng gubat, naguguluhan kung panaginip lang ba ang lahat. Akala talaga niya, isa lang tong masamang bangungot. Tiningnan pa niya ang gwapo niyang mukha matapos ng mahimbing natulog, pero napansin niyang mas mapatlo siya at mas malalim ang mga mata niya. Pagkalipas ng ilang segundo, na-realize niyang isa na pala siyang skeleton. Hindi lang basta skeleton, isa siyang level 1 skeleton soldier na may titulong, Bastard, at sobrang baba ng stats. Samantala, sa isang malayong lugar, 486 na knights ang lumahok sa isang expedition para sakupin ng isang dungeon. Pero sa huli, lahat sila ay nalipol, dahil ang boss ng dungeon na yun ay isang nilalang na kahit S-rank adventurers ay hirap talunin, ang tinaguriang Lord of Shadows at Black Dragon na si Aatrox. At least ayon sa isang Wandering Knight, yan daw ang nangyari nung araw na yun, pero sa hindi inaasahang twist, nang makaharap ni Louis ang halimaw na dragon, agad itong na-in-love sa kanya. Tinanong pa ni Louis kung gusto ba talaga siya ng dragon, at ang sagot ay sobrang obvious, dahil sa gulat ng mga sundalo, gumugulong pa sa lupa ang Black Dragon sa harap niya. Dahil dito, may isang adventurer na napakomment na sulit daw talaga ang binayad kay Louis. Kahit ang guild leader, hindi makapaniwala, ni sa loob ng 30 taon niyang pagiging hunter, wala pa siyang nakitang kahit anong nilalang, lalo na dragon, na nahulog sa kagandahan ng tao. Alam niya na kahit ang pinakamalakas na magic ay walang laban sa dragon na yun, kaya malinaw na ang epekto nito ay hindi mahika, kundi isang mas makapangyarihan at mas marangal na puwersa, ang sobrang kagwapuhan. At dahil ito ay dahil lang sa itsura, medyo demoralizing ito para sa ibang mandirigma. Sa totoo lang, ang pagiging gwapo ay isang malupit na advantage, kasi para lang tumanggap ng sweldo na pang S-class mercenary, kailangan lang ni Louis ipakita ang mukha niya. Sa hitsura niya, pwede siyang mamuhay sa Karangyan kahit kailan niya gustuhin. Kaya ngayon, habang iniisip ng bayani ang lahat ng nawala sa kanya, bigla siyang nalugmok sa lungkot.
Doon lumitaw ang isang grupo ng goblins, at tinanong siya ng leader kung sino ba siyang kalansay para pumasok sa teritoryo nila. Tinawag pa siyang pangit at dinuraan mismo sa noo. Natural, tumakbo si Louis sa takot habang iniisip na panaginip lang ito, kasi imposibleng may goblin dito, dapat sa mga dungeon lang sila makikita. Pero bigla siyang huminto, naalala niya na hindi ito ang asal ng isang tulad ni Louis. Kaya umarap siya at sinabing hindi siya susuko sa ganitong bagay, mabubuhay siya kahit papano. Pero sa pag-aakalang madali lang harapin ng isa o dalawang goblin, bigla siyang tinamaan sa bungo ng isang club at nabutas ang kanyang bungo. Habang binubugbog siya, na-realize niyang sa totoo lang, ni minsan ay hindi pa siya lumaban sa buong buhay niya. Sa huli, ang dakilang Louis ay ginanito lang ng mga mabababang goblin. Dati, nang makaharap niya ang ganitong mga halimaw, kinaya lang niyang titigan ang mga ito ng may confidence at agad silang umatras, kasi simple lang silang mga low-level monster. Ganito siya nabuhay noon, pero sa bago niyang katawang kalansay, tinatapakan na siya ng realidad. Hanggang sa may biglang dumating na projectile na tumama sa goblin at nagpabagsak dito, at kasunod nito, may isang knight na lumundag at tinapos ang isa pa. Si Louis naman ay nakahandusay pa rin sa lupa, hindi makagalaw. Buti na lang, inakala ng mga adventurer na isa siyang bangkay ng tao na kinain ng halimaw. Kaya ang cleric ay nagdasal pa para sa kanya, pero ang totoo, hindi lang talaga siya makatayo kasi wala siyang kontrol sa katawan niya. Maya-maya, nagawa rin niyang tumayo at nagpasalamat sa kanila sa pagligtas sa kanya. Dahil sa alaala ng nakaraan, nag-alok si Louis ng sabay na pagkain bilang pasasalamat, pero dahil sa itsura niyang nakakatakot bilang kalansay, natanggal agad ang ulo niya dahil tinadyakan siya. Akala kasi ng mga adventurer, isa siyang demonyong halimaw dahil lang sa katotohanang nagsasalita siyang skeleton. Ngayon, habang nililito siya ng pinaghalong mundo ng mga tao at halimaw, iniisip ni Louis kung paano nga ba siya nauwi sa ganito. Sa huli, nagpasya siyang umuwi na lang, papalubog na ang araw nang makarating siya sa nayon, pero malayo na ang itsura nito kumpara noon. Posibleng dahil sa salot o panaginip lang ito, pero wasak na ang paligid at pati ang mga bulaklak ay nalalanta, isang bagay na hindi niya maintindihan. Pero dahil mukhang buo pa ang bahay ni Violet, pumunta siya roon para silipin. Laking gulat niya nang makitang bukas ito, at base sa mga bote ng alak sa sahig, sigurado siyang hindi kay Violet ang mga yun dahil hindi naman siya umiinom. Pero bago pa siya makapag-isip ng maayos, biglang sinugod siya ni Violet at sinaksak ng espada sa katawan. Oo, si Violet mismo ang uminom ng lahat ng bote. At habang tinatadyakan siya sa mukha, ang nasa isip lang ni Louis ay kung gaano kagulo si Violet ngayon. Napalipad siya at sumabog ang braso niyang kalansay. Halatang galit na galit si Violet sa pag-alis niya. Pero kahit ganun, tinangka pa rin niyang kausapin ito. Bigla na lang naglaho si Violet at muling lumitaw sa likod niya, sabay tanong kung sino siya. Para kay Violet, nakakatakot na may halimaw na kumikilos na parang tao at nagkukunwaring kilala siya. At hindi man nag-isip si Louis, diretsong sagot niya, ako si Louis, na siyang gamulat sa babae. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Louis kung bakit siya naging skeleton. Pero sa sandaling yun, binagsak na naman siya sa sahig ni Violet ng sobrang lakas, at sa sobrang sakit, parang mas naramdaman pa niya ngayon kaysa noong buhay pa siya. Hinawakan ni Violet ang bungo niya at naghanda para sa isang matinding atake para tapusin na siya. Sa sobrang galit, para bang mas lalong nagngit-ngit si Violet dahil may halimaw na nagkukunwaring si Louis. Pero paulit-ulit na sinabi ni Louis na totoo ang lahat ng sinasabi niya. At nang palapit na ang patalim, sigurado nang mamamatay ulit siya, pero bigla siyang sumigaw tungkol sa mga bulaklak. Noon kasi, paboritong libangan ni Violet ang pagdidilig ng mga halaman, at minsan, pati si Louis. Minsang tinanong niya si Violet kung bakit niya siya tinatawag na bulaklak, at sagot nito, kasi daw kasing ganda siya ng isang bulaklak. Sa huli, tinanggap na lang din ni Louis na okay na ring bansag yon. Bumalik sa kasalukuyan, biglang tumulo ang ilang patak ng tubig sa mukha ni Louis, at kasabay nito, bumagsak sa tabi niya ang patalim. Nagsimula na kasing umiyak si Violet, sa gitna ng matinding emosyon, tinanong niya kung si Louis nga ba talaga yun, hanggang sa niyakap niya ito at sinabing sobrang namiss niya siya. Makalipas ang ilang oras, pagsikat ng araw, ipinaliwanag ni Violet na 1 taon na raw patay si Louis, at sobrang dami na raw ang nangyari mula noon, na lubos na ikinagulat ng binata. Tinanong tuloy ni Louis kung bakit sila ngayon ay nakaupo ng magkatalikod. Sumagot si Violet na hindi pa raw siya sanay sa lahat ng ito, kaya naman medyo nakaramdam ng lungkot si Louis. Pero agad niyang binaling ang atensyon sa bagong revelasyon ng babae, may isang demonyo raw na lumitaw at nagpasimula ng isang malaking digmaan. Sabi-sabi, ilang kaharian na ang tuluyang nawasak dahil dito.
Pero kahit ganun, hindi raw magawang lisanin ni Violet ang lugar na ito dahil sa dami ng alaala nila rito. Kaya't iyon ang naging dahilan kung bakit may mga goblin na gumagala sa paligid. Pagkatapos pag-isipan ng lahat ng nangyari, tinanong ni Louis si Violet kung may pag-asa pa ba silang bumalik sa dati. Bigla namang ngumiti ang babae at masayang sinabi na huwag siyang mag-alala dahil alam daw niya kung paano maibabalik ang orihinal na anyo ni Louis. Ilang araw ang lumipas, nagtagpo silang dalawa sa tuktok ng bundok malapit sa isang lumang cabin. Determinado si Louis na gawin ang lahat para makabalik sa dati niyang katawan. Pero sa paglalakbay na yun, maaaring mapahamak si Violet kaya tinanong niya ito kung sasama pa rin ba siya. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Violet ng oo, dahil trabaho niya raw ang pagdidilig ng mga bulaklak. At doon nagsimula ang misyon nilang ibalik ang kagandahan ni Louis. Sa mundong ito, may isang potion na tinatawag na Regeneration Potion na kayang buuin muli ang laman ng katawan sa isang iglap. Pero para gawin ito, kailangan nilang makahanap ng pulang spider legs, buntot ng blue lizard, kaunting dugo ng berdeng USA, at ang pinakaimportanteng sangkap, ang tagapagbantay ng lawa na si Leviathan. Kaya naman, buong tapang na hinamon ni Louis ang halimaw sa isang laban. Siyempre, nairita ang Leviathan sa kapal ng mukha ng kalansay na to, pero higit pa roon, nag-alinlangan ito dahil parang napaka-brittle ng skeleton, parang mababasag sa kahit anong atake. Kaya ang Leviathan ay nagduda, baka may patibong, nginitian siya ni Louis at tinanong ng may sarcasm kung natatakot ba siya. At dahil sa galit, umatake na ang halimaw, habang tumatakbo, sumigaw si Louis kay Violet para simulan ng plano. Sa eksaktong sandaling yun, lumitaw si Violet sa ere sa ibabaw ng halimaw, hawak ang kanyang mga kutsilyo, at inatake ito ng tuluyan. Huli na nang ma-realize ng Leviathan na naloko siya, at doon natapos ang laban. Makalipas ang ilang sandali, nakuha na nila ang lahat ng ingredients at inilagay sa isang flask. Nabuo na ang Regeneration Potion, isang item na pinagbabasbasan ng isang anghel. Pero gumagana lang ito sa lugar na may namumulaklak na cherry blossoms. Agad na nagtangkang subukan ni Louis ang potion, pero pinigilan siya ni Violet. Para siguradong walang sablay, sinugatan niya muna ng kaunti ang sarili at nilagyan ng patak ng potion. Bigla na lang may liwanag na lumitaw, at kasabay nito, isang anghel ang bumaba mula sa langit at pinagaling ang sugat ng dalaga, na ikinagulat ni Louis. At dahil dito, ibinigay na ni Violet ang potion sa kanya. Saglit na natahimik si Louis, naging seryoso at alam niyang kailangan niyang sabihin ng isang bagay, kaya tinawag niya si Violet. At marahil sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ni Louis na kung wala si Violet, wala rin siyang halaga. Kaya taos-puso siyang nagpasalamat sa kanya, binuksan ni Louis ang selyo ng potion at tinaas ito sa ibabaw ng kanyang ulo, sa wakas, matatapos na raw ang lahat ng paghihirap niya sa pagiging pangit. Matatapos na ang munti ngunit nakakahiyang yugto ng buhay niya. Kaya habang binabasag niya ang lalagyan ng potion, napaluha rin siya, dahil kung pwede lang siyang bumalik sa nakaraan, hindi na siya magiging kasing petty tulad ng dati. Nagsimulang gumana ang epekto ng potion, pero sa hindi inaasahang pangyayari, natunaw bigla ang kanyang braso sa lupa na parabang binuhusan ng asido, at napakabigla ni Violet sa nakita. Natural lang na hindi maintindihan ni Louis ang nangyayari, kaya lumipas pa ang ilang sandali bago siya makuha ang buong katotohanan. At sa puntong iyon, hindi na alam ni Violet ang sasabihin habang si Louis ay paulit-ulit nang ibinabangga ang ulo niya sa lupa kahit paulit-ulit siyang pinapakalma ng dalaga. Pero ang sigaw ni Louis, paano siya mananatiling kalmado kung hindi na siya makakabalik sa dati? Tinanong niya kung ganito na raw ba talaga ang magiging buhay niya habang buhay pa siya, at kung wala na siyang pag-asang gumaling, baka mas mabuti pang tapusin na lang ang lahat. Sa harap ng pagkaunawang hindi na siya makakabalik, nawalan na siya ng lakas, at naramdaman niyang wala na rin siyang dahilan para mabuhay. Sinubukan ni Violet na kumbinsihin siyang may iba pang paraan, pero bago pa man sila makapag-usap ng maayos, isang misteryosong nilalang ang biglang dumating kasabay ng isang malakas na pagsabog ng alikabok. Agad pamwesto si Violet sa harap ni Louis para protektahan ito at sinabihang tumakbo siya agad. Ang nilalang sa harap nila ay may sungay, pulang buhok, pulang mata, at matutulis na ngipin, at dahil sa presensya nitong naglalabas ng kakaibang enerhiya, walang duda sa kanya, ito ang tunay na Demon Queen. Muling nakiusap si Violet kay Louis na tumakbo at siya na raw ang bahala sa oras na yun. Pero ang naging tugon ni Louis ay isang kahilingan, bilang Demon Queen, malamang malakas siya, kaya ang hiling niya ay tapusin na ang kanyang walang kwentang buhay. Para sa isang halimaw, kakaiba ang mahinga ng pabor na patayin ng isang nilalang na halos patay na rin. Pero mas nakakagulat, nasa kalagayang half-alive at half-dead si Louis sa sandaling iyon.
Kaya sinabi ng Demon Queen na tutuparin niya ang kahilingang yun, at tinanggap na lang ni Luis ang kanyang kapalaran, dahil kung hindi na siya makakabalik, mas mabuti na lang na matapos ang lahat dito. Pero si Violet ay hindi kailanman papayag na hayaang mawala si Luis nang ganon na lang. Hindi na siya nagtanong kung ito ba talaga ang gusto ng kaibigan, itinulak na lang niya si Luis palayo. At sa isang mapagmahal ng ngiti, sinabi niyang mabuhay siya at huwag kalimutang may mga tao pa ring gustong protektahan siya. Kaya humarap si Violet sa Demon Queen, at nagbabadya na ang matinding labanan. Mabilis na gumalaw ang dalaga, nagbitaw ng sunod-sunod na mabilis na slash sa katawan ng reyna ng mga demonyo. At kahit superficial lang ang sugat, talagang naramdaman ito ng Demon Queen kaya't galit na galit siyang tumapak sa lupa ng malakas. Habang nakatitig sa sugat niya, bigla siyang napatawa, unay tapat na tawa, pero agad itong nauwi sa nakakasindak na halakhak. Dahil nasugatan siya, pumayag na ang demonyo na seryosohin si Violet at ginamit ang Eye of Lucifer. Sa paggamit nito, tumaas ang lakas at bilis niya ng husto, at kahit si Violet ay ramdam ang pagbabago. Noong una, sinubukan ni Violet na dumpense pero agad na bali ang kanyang kutsilyo dahil kayang makita ng Eyes of Lucifer ang mismong esensya ng atake, kaya't walang bisa ang mga harang. Kahit ganun, umatake pa rin si Violet at muli siyang nakasugat sa demonyo, na lalo namang na-curious sa kanya. Tumugon ang Demon Queen ng isang biglaang pag-atake, pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang ito naiwasan ni Violet, kundi nakapag-counterattack pa siya. Dahil dito, sobrang humanga ang demonyo kay Violet na inalok pa siyang sumama sa kanyang panig. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang malakas na tao gaya ni Violet ay handang isakripisyo ang sarili para sa isang skeleton. Pero ngumiti lang si Violet at sinabing may pangako siyang tinutupad, ang magdilig ng mga bulaklak. At ang isang nilalang na ubos na sa pagpatay ay kailanman hindi maiintindihan ang sakit ng mawalan ng isang bagay na mahalaga. Sa di inaasahang twist, kahit ang Demon Queen ay tila may tinatagong alaala ng ganun, at dahil naungkat ito, bigla siyang nainis ng husto. Nang akala ni Violet ay talo na siya, isang tinig ang sumigaw ng huwag. Dahil minsan pa, si Lord Louis ay muling sumugod sa panganib. Siyempre, kinwestiyon siya ni Violet, pero kumbinsido si Louis na wala na siyang anumang natitirang mawawala. Ngunit sa kalagitnaan ng tensyon, nagsimulang mabulabog ang Demon Queen sa isang liwanag na hindi tumitigil. At nang tingnan niya ito gamit ang Eye of Lucifer, nagulat siya sa katotohanan, dahil ang nakikita niya ay hindi kalansay, kundi si Louis mismo. Ilang panahon na ang nakalipas, sa kastilyo ng Demon Queen, may isang demonyong sumigaw na imposibleng mangyari ito, isang kahangalan na maniwalang gusto raw ng reyna ng kapayapaan. Kaya dumating ang isang mas mataas na nilalang, isang superior doc ng mga tsismoso, at tinanong kung ano ang kaguluhan. Ipinaliwanag ng demonyo na hindi niya maintindihan kung bakit hindi na umatake ng mga tao ang reyna kahit na mino-monitor niya ito gamit ang crystal orb. Agad naman naintindihan ng doc ang dahilan, kaya ipinaliwanag niyang nahulog ang queen sa isang tao. At dahil hindi makapaniwala ang sundalong demonyo, ipinakita sa kanya na halos bawat sulok ng kastilyo ay may bagay na may kinalaman kay Louis. Tinanong pa nito kung ito ba ay mahika, pero lalo lang itong inis ng doc. Kaya ipinaliwanag niya na sa lupain nila, ang tawag sa ganitong asal ay fandom. Balik sa kasalukuyan, bigla na lang tumakbo ang Demon Queen at isinubsob ang sarili kay Louis, umiiyak ng todo habang sinasabi kung gaano niya ito na-miss, habang si Louis naman ay hindi makapagsalita sa sobrang gulat. Hanggang ngayon, kahit daan-daang taon na ang lumipas, 10 lang ang naging Demon Kings sa kasaysayan. At sa kanilang lahat, ang pinakamakapangyarihan ay ang reyna na kilala bilang ang Black Dragon, si Aatrox. Noon, sinasabing habang nabubuhay pa ang Black Dragon, tiyak na tuluyang mawawala ang sangkatauhan. Pero ngayon, heto siya, umiiyak at nakayakap kay Louis na parang batang sabik sa yakap. Pagkalipas ng ilang sandali mula nang magkita silang muli, in-update ni Louis si Aatrox sa lahat ng nangyari. Ngunit nabigla siya at sinabing nakakahiya raw na bumalik si Louis bilang isang pangit na skeleton. Pero dahil sinabi ni Louis na hinahanap niya ang paraan para maibalik ang kanyang katawan, agad siyang siniguro ni Aatrox na tutulungan niya ito sa paglalakbay para mabawi ang dating kagandahan. Ngunit sumigaw si Violet, pinipigilan si Louis at sinabing huwag magtiwala dahil isa itong demonyo. Pero pinatigil siya ng binata at tahimik na tinanong si Aatrox kung totoo bang gusto niyang tumulong. Sumagot ang demonyo ng oo, dahil daw napakaraming panganib na nagkalat sa mundo ng tao, at sa tingin niya, masyadong mahina si Violet para protektahan si Louis. Na-offend si Violet at mariing sinabi na siya ang nag-aalaga sa mga bulaklak, at kapalit nito, si Louis ang magpoprotekta sa kanya. Pero dahil dito, bigla namang napuno ng galit si Aatrox at sumigaw, kung ganun,
Bakit hinayaan ni Violet na mamatay si Louis isang taon na ang nakakalipas? At napatahimik siya sa tanong na yun, sa kabila nito, alam ng Demon Queen na mahirap pa ring pagkatiwalaan siya ng binata. Kaya, namumula sa hiya, nagmungkahi siyang gumawa sila ng isang servant and master contract. Hindi man maintindihan ni Louis ang ibig sabihin nito, si Violet ay agad na irita. Lumipas pa ang kaunting oras, at habang may isang kuneho na payapang kumakain ng carrot, biglang sumabog ang lupa at napalipad ito, ebidensya ng kontratang pinirmahan ni na Louis at Aatrox. Sa ilalim ng panganib ng tuluyang pagkawasak ng kaluluwa, nangakong tutulong si Aatrox kay Louis hanggang maibalik ang kanyang kagandahan. Nang maayos na ang lahat, masaya niyang sinabing ibibigay niya ang buong lakas para tumulong. At dahil hindi pa siya nakakapakilala ng maayos, ipinakilala niya ang sarili bilang ang Black Dragon Aatrox. Ngunit laking gulat niya nang sabihing hirap si Louis tawagin siya sa pangalan niyang iyon. Kaya't dahil isa siyang demon, pero mabait rin at isang dragon, binigyan siya ni Louis ng bagong pangalan, Little Dragon. Sa kultura ng mga dragon, ipinapasa sa henerasyon ang mga pangalan bilang simbolo ng karangalan. Kaya't tawaging, Little Good Dragon, o Little Dragon, ay isang bagay na lubos niyang naramdaman, pero sa positibong paraan, dahil napaka-cute daw ng pangalan. Tuwang-tuwa siya kaya't napatalon sa saya at sinabi niyang si Louis talaga ang pinakamahusay. Ngayon kailangan na nilang pag-isipan kung saan sila susunod na pupunta. At nang hindi na ipinakita ang talakayan, makalipas ang kaunting oras ay nasa disyerto na sila. Sabi ni Violet, malapit na sila sa isang village, si Louis naman, kahit skeleton, ay literal na natutunaw sa init. Nang tanungin kung okay lang ba siya, sagot niya, hindi ako okay. Maya-maya, tinanong siya ni Violet kung kampante ba siyang kasama si Aatrox, lalo na't kilala ang mga demonyo sa pagpatay ng tao bilang libangan, pero sa pagkakataong ito, mukhang naiinitan lang talaga siya. Ay kaya ang ginawa ni Louis, isang mabilis na pitik sa noo ni Violet ang naging sagot niya sa lahat ng pag-aalalang iyon. Sabi niya, wala siyang pakialam kung tao man o demonyo, basta gusto siyang tulungan para maabot ang layunin niya. Ibinunyag ni Louis na mula nang maging skeleton siya, parang impyerno na ang bawat araw ng buhay niya, kaya pinakiusapan niya si Violet na huwag na siyang masyadong alalahanin, nandoon naman siya para tumulong. Dahil dito, napaisip si Violet kung naging mali nga ba ang ugali niya. Kung hindi siya maniniwala kay Louis, sino pa, kaya bigla siyang na-excite at na-realize na mahalaga rin pala ang papel niya. Pero sa likod ng lahat ng ito, di pa rin niya makalimutan yung sinabi ni Aatrox noon, na hinayaan daw niyang mamatay si Louis. Kaya ngayon, determinado na siyang hindi na muling hayaang mangyari yun. Ipaglalaban niya si Louis, gaya ng pag-aalaga niya sa mga bulaklak. Ilang oras ang lumipas, at nasa isang lungsod na sila malapit sa Arch-Ines. Pumasok ang grupo sa isang kuweba papunta sa ilalim ng lungsod kung saan karaniwan ang mga palaboy at mapanganib na tao. Pero sa kabila ng lahat, masaya pa rin si Louis, binalaan siya ni Violet na delikado roon, at dahil alam niya ang panganib pero dinala pa rin si Louis doon, tinawag siyang pathetic ni Aatrox. Bigla na lang sumampa si Aatrox sa binata at sinabing siya na ang magpoprotekta rito. Pero sinigawan siya ni Violet at sinabing nandito siya para maghanap ng mga clue kung nasaan ang tunay na katawan ni Louis. Dahil doon, pinuri siya ni Louis at nagtanong kung ano na ang plano. Napahiya si Aatrox at nang i-glare siya ni Violet nang may mapang asar ng ngiti, nagpantang ang tenga ng Reyna at hinamon ito ng laban, pero lalo lang siyang binwisit ni Violet. Ilang oras pa ang lumipas, at sa isang random na cabin, sinabi ni Louis na gusto niyang magpahinga. Dahil dalawa lang ang kwarto, hindi na nag-isip pa si Aatrox at sumunod agad kay Louis sa kwarto. Nagtaka ang binata kung bakit siya nandoon, pero sagot ni Aatrox na cute pa ang mukha, dalawa lang naman ang kwarto, share na lang tayo. Biglang sumugod si Violet at tinanong kung bakit niya niloloko si Louis. Pero sa isang iglap, nasa likod na niya si Aatrox at sinabing siya ang matutulog katabi ni Louis. Nagsimula na silang mag-away kung sino ang dapat kasama ni Louis sa kwarto habang napabuntong hininga na lang ang bida. Sa huli, napilitang mag-share ng kwarto ang tatlo, hindi na halos matiis ni Aatrox ang presensya ni Violet kaya't nagmumura ito ng todo. Pinagsabihan siya ni Violet na bastos yun, pero para kay Aatrox, normal lang naman yun para sa isang dating evil demon. Sinabi pa ni Aatrox na kung wala lang si Violet, sana natulog na siya sa tabi ni Louis. Pero sagot ni Violet, habang nandyan siya, hinding-hindi niya hahayaang mangyari yun. Tinanong siya ng demonyo kung humihingi ba siya ng permiso, pero sagot ni Violet, wala siyang pakialam kahit kanino. Kaya, ayun na, nagbugbugan na naman sila, sa gitna ng santukan at sipa, nagbanggaan ang huling atake nila, at nagkaroon ng matinding pressure sa buong cabin. Pareho silang nasugatan, pero si Aatrox,
Tila mas lalo pang ginanahan, parang nung unang beses silang naglaban. Pero syempre, hindi kakayanin ng cabin yung banggaan ng dalawang makapangyarihang babae, kaya nagsimulang gumuho ang buong estruktura. Ang hindi nila inasahan, pati pader ng kabilang kwarto ay nabasag, at doon nila naabutan ng isang magkasintahan na abala sa kanilang happy moment. Si Aatrox, tuwang-tuwa sa nakita, samantalang si Violet napapikit na lang sa hiya, pero natigilan din siya nang mapansin niyang may butas na rin sa pader ng kwarto ni Luis. Dali-dali silang pumasok para tingnan kung okay lang ang binata, pero wala siya roon. Sabi ni Aatrox, baka naglalakad-lakad lang sa paligid. Pero agad na bago ang pananaw nila nang makita ni Violet ang isang gamit ni Luis sa kama, at mas lalong kinabahan nang makita niya ang isang binti ng skeleton. Naturalmente, hindi naman ugali ni Luis na lumakad nang iniwan ng isang binti niya, kaya iisa lang ang posibleng conclusion, dinukot si Lord Luis. Kasunod noon, sa hindi kaliwang lugar, makikita ang isang karwaheng may sakay na maraming bagahe, kasama na roon ang ating bida, na nakatambak lang sa likod. Sa parehong rehiyon, mabilis namang tumatakbo sina Aatrox at Violet para hanapin siya. Tinanong ni Aatrox kung alam ni Violet kung nasaan si Luis, at sagot ng dalaga, nasa mismong gitna ng syudad, sa Central Auction House. At kung sinabing auction house, hindi lang yan bentahan ng gamit kundi lahat, kahit mga tao. Walang nagtatanong kung saan galing ang item o kung paano ito nakuha, kahit paninakaw o tinakat ang may-ari, basta may kita, ibinebenta nila. Kaya kahit pamukhang walang silbi, pwedeng i-auction si Luis. Sabi ni Violet, punong-puno ang mundo ng mga siraulong tao sa level na ni hindi niya ma-imagine, ironic kasi kasama nga niya ngayon ay isang demonyo. Bigla, isang palasong papalapit ang dumaan kay Aatrox pero nasalo ito ni Violet, bagamat nasugatan ang kamay niya. Galit siyang nagtanong kung sino ang umatake, lumabas ang dalawang lalaki na gulat na nasalo ni Violet ang arrow sa ganoong kalapit. Pinag-agawan pa siya ng mga ito at parehong nagsabing, type nila si Violet. Naiinis si Aatrox dahil wala ni isa man lang tumitingin sa kanya. Pero nang maalala ng isa sa kambal ang bilin ng nanay nila na huwag mag-away dahil sa babae, ang naging solusyon. Patayin na lang daw si Violet, ipinakilala nila ang sarili nila bilang kambal na sina X at Ra, at sinabihang tandaan ang pangalan nila. Pero bago pa man matapos ang intro nila, parehong brutal na natalo agad. Tinawag ni Violet si Aatrox para ipagpatuloy ang paghahanap, pero gusto ni Aatrox na tanungin muna ang mga ito. Napaisip si Violet, naalala kung gaano kadaldal yung dalawa, kaya sabi niya huwag na. Sa huli, pumayag na rin si Aatrox, sa loob naman ng Arcanus Auction House, naghahanda na ang host para ipakilala ang susunod na item, ang shorts ng isang Dragon Slayer na si Herp. Dahil isang pares lang daw ang suot ni Herp habang lumalaban sa mga halimaw, simbolo raw ito ng kanyang paghihirap. Nang nagsimula ang bidding, may isang bumili nito sa halagang 25 gold coins. Pagkatapos ng mga paunang item, sabik na ang mga manonood sa main attraction ng gabi. Kaya dinala na sa entablado ang pangunahing item, isang portrait painting ng bida na pinamagatang, The Attractive Evil. Ipinahayag ng host na noong nabubuhay pa si Luis, siya raw ang pinakamakisig na lalaki sa buong mundo, isang kagandahang pinagpala mismo ng Diyos. Pati raw ang mga halimaw ay naiinlove sa kanya, at kahit kriminal daw ang ugali niya, parte raw yun ng kanyang appeal. Pero ayon sa host, hindi pa raw doon matatapos ang gulat ng mga tao, kasama ng portrait, ibebenta rin ang mismong skeleton ni Luis. Natural, sinimulan ng host ang kanyang persuasive speech para mapaniwala ang lahat na authentic ang item. Pero sa totoo lang, hindi rin siya sigurado kung totoo nga ito, dinala lang niya ito dahil nabagot siya habang nasa lungsod. At dahil hindi rin naman kayang i-verify kung tunay nga ang skeleton, ang sabi niya na lang ay magtiwala raw ang mga bidder sa personal guarantee niya. Totoo man o hindi, malaking hype ang dala ng pangalan ni Luis, kaya naging highlight pa rin ito ng auction. Kaya para sa special edition, 100 gold coins ang starting bid. Pero kahit mataas, may nagbid agad ng 500 gold coins. Lalo itong nagpainit sa crowd kaya sunod-sunod ang bid, 700. 800 hanggang sa umabot sa 1,000 gold coins, na siyang magiging pinakamataas na presyo sa kasaysayan ng auction house. Euphoria ang naramdaman ng host, pero biglang naputol ito ng pasabugin ng pinto ng auction house, ikinagulat ng lahat. Dumating sina Aatrox at Violet, habang minumura ng demon niyang si Aatrox ang mga may pakana, pinaalalahanan naman siya ni Violet na magpakabait kahit konti. Pero bigla ring sumigaw si Aatrox, sinabing siya ang personifikasyon ng kasamaan. Gayunman, lumipat agad ang atensyon ng lahat sa entablado, dahil doon nga nakabitin si Luis na parang trapiyong ibinebenta. Hindi nagdalawang isip si Aatrox at sumugod agad sa entablado. Isang high-rank ang guard ang hamarang sa kanya,
pero dahil siya ang reyna ng mga demonyo, binasag niya ang sandata nito sa isang hampas. Sumunod namang umatake ang isa pang sundalo na may hawak na dambuhalang maso, pero bago pa siya makalapit, sumali na si Violet sa laban. Sa lakas ng impact ng atake niya, gumuho ang energy sa loob ng weapon, na naging sanhi ng malakas na pagsabog. Nang makita ito ng mga mayayamang nanonood, inakala nilang napatumba na ang dalawa. Pero nang lumamlam ang usok, lumitaw si Aatrox, kalmado pero seryoso. Ayon sa kanya, kahit gaano kalakas ang mga tao roon, hindi pa rin sila pantay sa kanya. Gayunman, nag-aalala siya kay Violet, dahil malubha ang tinamong sugat ng dalaga habang pinoprotektahan ang sarili. Pero kahit sugatan, sinabi ni Violet na ang prioridad nila ay mailigtas si Luis, at higit sa lahat, pinakiusapan niya si Aatrox na huwag pa kakampante. Sa loob ng bulwagan ay nagtipon ng napakaraming maharlika at mayayamang tao na dumalo para bumili ng mga bihirang kalakal, kaya naman hindi rin nakapagtataka na may mga makapangyarihang bantay na kasama nila bilang proteksyon. Kaya nang hilingin ni Violet kay Aatrox na tulungan siyang iligtas si Luis, pumayag naman ang Demon Queen, pero binago nito ang kasunduan at sinabing si Violet ang siyang dapat tumulong sa kanya, dahil bilang reyna ng mga demonyo, siya lang daw ang karapat-dapat na magprotekta kay Luis. Walang nagawa si Violet kundi tanggapin ito, pero dahil pareho naman sila ng layunin, hindi na rin naging mahalaga kung sino ang tumutulong sa kanino. Nagkaroon ng malakas na pagsabog nang sumugod si Aatrox sa gitna ng mga kalahok sa auction, habang walang sinayang na oras si Violet sa pagsaksak sa mga makakasalubong niya. Ngunit biglang may magic circle na lumitaw sa ibabaw niya at nagpakawala ng malakas na kidlat, isang napakalakas na spell na ipinagmamalaki ng tagapanggawang mangkukulam. Sa kabutihang palad, hindi gaanong nasaktan si Violet dahil agad siyang pinotektahan ni Aatrox gamit ang kanyang mga pakpak. Dahil sa kaguluhan, napasigaw ang auctioneer at tinanong kung ano ba talaga ang gusto ng mga umaatake. Alam naman niyang si Luis talaga ang pakay nila, kaya kunwari nagdeklara siya, habang hawak ang martilyo, nasisirain niya mismo ang mahalagang item na ito para sa kaligtasan ng lahat. At ginawa nga niya ito, winasak ang mga buto sa isang malapelikulang eksena na pinanood ng lahat. Sa totoo lang, wala talaga siyang pakialam sa skeleton na iyon dahil nakuha lang niya ito nang wala sa oras, at ligtas na rin ang orihinal na portrait ni Luis dahil itinago niya ito. Ngunit kahit winasak na ang katawan, hindi pa rin huminto si Aatrox, at biglang nagdilim ang kalangitan, lumitaw ang pulang buwan, at nagsimula ang isang lindol. Sa gitna ng kanyang pangakong ibabalik si Luis, ang labis niyang kayabangan nang siyang magdadala ng kapahamakan sa mga sangkot. Umangat sa langit ang mabagsik at dagwang enerhiya ng kanyang galit. Samantala, sa labas ng auction, literal na naiihi sa takot si Gyrex, isang imperial na gwardya ng pamilya Felton na kilala bilang Storm, na hindi inaasahang maa-assign sa lugar na iyon, kaya wala siyang lakas ng loob para harapin ang ganitong klase ng puwersa. Sa katunayan, dati inakala niyang siya ang magiging bida sa sariling kwento niya, dahil kahit siya ipinanganak sa kahirapan, ang kanyang kapangyarihan ang nagtulak sa kanya na makapasok sa elite class ng Magic Academy at muling buuin ang kanyang pangalan. Ngunit ngayon, nasa harapan na niya ang kapangyarihang hindi niya kailanman inaasahan, isang lakas na tila wala nang makakatalo. At bilang reyna ng mga demonyo, hindi alintana ni Aatrox kung mabuhay pa man o mamatay si Gyrex, pero sa huling saglit, napigilan siya ni Violet na nagbabala na kung magpapatuloy siya, babagsak ang buong gusali. Nang tanungin niya si Violet kung kalmado lang ba siya sa posibilidad ng pagkamatay ni Luis, sinabi ng dalaga na buhay pa ang bida at pinatignan sa kanya ang mga buto nito. Lumalabas na matapos maging skeleton, nagkaroon si Luis ng abilidad na tinatawag na Ultra Regeneration, isang kapangyarihang higit pa sa kahit anong hilang magic. Kaya naman, agad huminto si Aatrox sa pag-atake, habang palihim namang sumusubok tumakas ang auctioneer. Sinabi ni Violet na hanggat hindi pa gumuho ang gusali, pwede pa nilang parusahan ang mga may kasalanan. Hindi siya nag-aksaya ng oras at pinabagsak ang auctioneer pati na ang lahat ng gwardya nito. Sinubukan pa ng mangkukulam mula kanina na umatake muli gamit ang electric spell, pero si Violet, na lubos na nainis sa sarili sa hindi pagtupad sa tiwala ni Luis, ay naglabas ng buong galit. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng lahat ng kabiguan niya, kaya ibinuhos niya ito sa laban sa paraang isang tunay na assassin. Sa harap nito, kahit si Aatrox ay nabigla, dahil bagamat tao si Violet, naglabas ito ng mas malupit na aura kaysa sa isang demonyo. Naisip ng reyna na tila hindi pa niya nakikita ang buong lakas ng dalaga noong una nilang laban. Sa totoo lang, kinilabutan siya sa berserk state ni Violet at inamin na baka hindi niya ito kaya. Ngunit ang katotohanang natatakot siya sa isang tao, kahit siya ang pinakamakapangyarihang itim na dragon, ay lalong nagpagalit sa kanya. Kaya habang papalapit ang isang atake mula sa likuran, naalala ni Aatrox kung sino siya, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong mundo.
Naglabas siya ng kaunting aura, at agad na pinatalsik sa ere ang mga duwag. Kahit hindi pa buo ang kanyang pangalawang sungay, alam niyang kailangan niyang kumilos. Kaya't sa isip, hiniling niya kay Violet na panoorin siya dahil siya ang mauunang magligtas kay Louis sa pamamagitan ng pagwasak sa lahat ng kalaban. Napansin naman talaga ni Violet na kahit sa laban ngayon at sa mga nakaraan, hindi umiilag si Aatrox sa mga atake, maliban na lang kung siguradong ikamamatay niya ito. Kaya't napaisip siya, hindi ba natatakot sa kamatayan ng Demon Queen? Sumpa ni Violet ang ilaan ng kanyang buhay para kay Louis, pero hindi niya alam kung kaya ba niyang tumapat sa paninindigan ni Aatrox. Ngunit bago pa niya ito masagot, isang lalaking nagngangalang Depara, isang dating knight na itinakwil ng imperyo dahil sa korupsyon, ang sumunggab ng kutsilyo sa sahig at umatake mula sa likuran, sinasabing magbabayad si Violet sa pagkasira ng kanyang auction. May nangyaring hiwa, at buong yabang pa ang lalaki sa akal lang siya ang nakatama. Pero siya pala ang natamba, dahil kay Aatrox, sa isip, nagpasalamat si Violet at ibinigay ang kredito ng tagumpay kay Aatrox, na siyang naging lakas niya para protektahan si Louis. Ngunit biglang nagbago ang atensyon niya, dahil isang kakaibang aura ang nagsimulang mawalan ng kontrol malapit sa kanya. Nanggagaling ang kakaibang aura na yon kay Aatrox, agad kinabahan si Violet na baka hindi na makontrol ng Demon Queen ang sarili niyang kapangyarihan, at kung ganun nga, tiyak na mawawasak ang buong lugar. At yun nga ang nangyari, makalipas ang ilang sandali, nagising si Louis na halatang takot na takot, at tuwang-tuwa naman ang dalawang babae sa pagmulat niya. Pero si Louis, litong-lito, at habang lumilingga-lingga, natanong niya kung panaginip lang ba ang lahat dahil pakiramdam niya'y nasa ibang lugar siya. Ang sagot naman ng dalawa, kunwari ay inosente silang hindi nakakaintindi, sabay abot ng baso ng tubig. Pero dahil skeleton si Louis, tumulo lang sa sahig ang tubig, at agad siyang nagtaka sa itsura ng mga mukha nila, at tuluyang nagtanong kung nag-away na naman ba ang dalawa. Kahit pa sinubukan nilang itanggi, alam ni Louis na sila lang ang may kakayahang sumiron ng pader. Kaya naman inamin ni Aatrox na siya ang may sala, pero sa sarili niyang paliwanag, dahil daw hindi niya nakontrol ang lakas niya at tinangkang kalmayin siya ni Violet. Nang tanungin ito, medyo nagulat si Violet pero sumang-ayon rin. Makalipas ng kaunting oras habang naglalakad sila sa pasilyo, nagkomento si Aatrox na inaantok siya, pero kinwestiyon ni Violet kung bakit nagsinungaling ang demonyo. Diretsahan niyang sinabi na hindi siya matutuwa sa kasama niya dahil lang sa isang simpleng aksyon. Pero si Aatrox, dedma, at basta na lang inihagis sa kamay ni Violet ang isang ointment, na sabi niya ay dahil ayaw niyang may utang na loob. Doon lang napaisip si Violet, baka nga talagang nag-aalala si Aatrox sa kanya. Sa sumunod na tagpo, habang iniikot ni Louis ang tsaa gamit ang sarili niyang daliri habang nakatitig sa salamin, natapos niya itong inumin at ibinalik ang tasa sa platito. Doon niya napansin ang kanyang lumang binti sa mesa, kaya alam niyang nagsinungaling ang mga babae tungkol sa panaginip. Pero batay sa reaksyon nila kanina, sigurado siyang sila ang nagligtas sa kanya. Habang nakatitig sa sarili, napaisip siya, kung kaya lang niyang maibalik ang itsura niya, gagawin niya ang lahat. Magiging iba na sana ang lahat, hindi niya pinilit ang dalawa, pero sila mismo ang nagboluntaryong tumulong. At ngayon, ayaw niyang lamunin ng konsensya, kaya pinatibay niya ang loob niya at ipinangakong babawiin niya ang kanyang kagandahan. Pero sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang sigaw na tinatawag siya. Paglingon sa bintana, nakita niya si Violet at sinabi nitong may masamang nangyari. Pagod na napabuntong hininga ang dalaga at ipinaliwanag na nilanat ng matindi si Aatrox buong gabi at nawalan ng kontrol sa kapangyarihan nito. Nag-transform siya sa isang itim na dragon, kaya hindi makapaniwala si Louis. Siyempre, agad siyang tumakbo para tumulong, pero nadapa siya habang tumatalon mula sa bintana at nagkahiwa-hiwalay ang katawan. Buti na lang skeleton na siya, kaya tumakbo siyang bitbit ang sarili niyang ulo. Nang maisalpak niya ulit ito, naisip niya na ang pag-transform bilang dragon, actually, astig din. Habang patuloy silang tumatakbo ni Violet, sinabi ng dalaga na malapit na sila. At habang papalapit, mas lalo nang hindi mapakali si Louis, sabik na siyang makita ang kamanghamanghang anyo ng Demon Queen. Tuwang-tuwa pa si Louis habang naiisip niyang baka pwede siyang lumipad sa paligid gamit si Violet bilang parang mount, sabay sabing sana raw ay hinihintay siya ng Demon Queen sa kanyang epic entrance. May pangiti pa siyang pagpapakilala sa sarili habang puno ng excitement, pero lahat ng inaasahan niya ay tuluyang nawasak nang makitang ang true form ni Aatrox ay isang maliit at makulit na dragon na walang ginawa kundi manggulo sa isang sandcastle. Napako sa kinatatayuan si Louis, hindi makapaniwala. Samantala, sa Demon King's Castle, nagulat ang mga lesser monsters nang makita si Aatrox at marinig ang sigaw nitong babawiin na niya ang trono niya. Nag-ipon pa siya ng malakas na magic na nagpapanik sa lahat, pero sa sobrang dami ng kartihan,
Isang simpleng pitik lang ni Louis sa batok niya ang nakapagpatulog sa kanya. Agad niya itong binuhat palayo, habang nagtataka ang dalawang kalbong lalaki kung bakit may skeleton na dumaan. Inasikaso naman ni Violet ang pagtulog nila para walang makakitang testigo. Nang makahanap na sila ng mas ligtas na alley, tinanong ni Louis kung gising na si Aatrox. Sumagot naman ang Demon Queen na oo, pero agad siyang kinabahan kung may ginawa ba siyang nakakahiya habang wala siya sa sarili. Sagot ni Louis, wala naman, na ikinatuwa pa lalo ni Aatrox, to the point na pakiramdam niya ay, the best, talaga si Louis. Tinanong ni Louis kung anong nangyari sa katawan nito, pero hindi ito masabi ni Aatrox dahil ayaw niyang mag-alala si Louis, kaya ang palusot niya, nagising lang talaga akong ganito. Pero kahit maliit at hindi mukhang dragon, ipinilit pa rin niyang kaya pa rin niyang protektahan ng binata. Sa halip na magreklamo, binuhat lang siya ni Louis habang hawak sa bewang at sinabing maganda ang effort niya, pero kailangan din itong alagaan ang sarili. Namula si Aatrox sa hiya, at hindi pa doon natapos, pinaalalahanan din ni Louis si Violet na ganoon din ang dapat niyang gawin. Sa kung anong dahilan, bigla na lang siyang humimas kay Aatrox habang pinupuri kung gaano ito kalambot. Dahil sa sobrang hiya at saya, nawalan ng malay ang maliit na dragon sa kamay ni Louis. Umiinit pa ito sa sobrang kahihiyan kaya inihulog na lang siya ng binata para hindi siya mapaso. Pero kahit nakahandusay, gumapang pa si Aatrox papunta kay Violet at ninitian siya ng may halong pang-aasar bago tuluyang himatayin, na syempre, ikinainis ng tao. Ilang oras pa, habang palabas na sila ng syudad at tinatahak ang malawak na parang, enjoy si Louis habang nilalamig-lamig ang mga buto niya sa ihip ng hangin. Pero nagtaka siya kung bakit sila umalis agad, ang usapan ay gabi pa. Nang tanungin niya kung bakit parang nagmamadali, parehong napakamot ng ulo ang mga babae, hindi nila masabi kay Louis na tinutugis na pala sila ngayon ng mga kriminal mula sa bayan. Kaya pareho silang sumang-ayon na excited lang talaga silang mahanap ang katawan ni Louis, at si Aatrox pa mismo ang nagsabing nakuha na niya ang kailangan niya sa syudad. Kahit medyo nagdududa si Louis, tumakbo na lang siyang masaya habang sinasabing isang hakbang na lang at mababawi na niya ang dati niyang anyo. Pagkaalis ni Louis, tinawag ni Aatrox si Violet para pasalamatan ito sa nangyari noong nakaraang gabi, dahil alam niyang imposibleng hindi alam ng dalaga ang lahat. Habang nawawala sa sarili si Aatrox at muntik nang magwala, si Violet ang pumihil at nag-alaga sa kanya buong gabi. Pero sabi naman ni Violet, huwag na siyang mag-alala at ayaw lang niyang magbigay ng dagdag na alalahanin kay Louis. Sa huli, sinabi ni Violet na kahit anong gusto pang gawin ni Aatrox sa kanya, okay lang, basta huwag lang madamay si Louis. Yan ang babala niya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang sinabi ng hero na may naamoy siyang masarap, kaya niyaya si Violet na kumain. Habang masaya silang dalawa, napansin ni Aatrox kung gaano kalamig si Violet sa kanya, pero kay Louis ay sobrang lamang, kaya inis na naman siya. Maya-maya, nakaupo na silang tatlo sa isang restaurant sa tabi ng field. Naiinis si Aatrox na ang nakuha lang niya ay isang lost love doll na parang laruan pambata na niyayakap para bumaba ang stress. Si Violet naman, may dalang bracelet na gawa sa buhok na pwede mong pahabain. Si Louis naman ang nakatanggap ng single bead necklace at clothing of shame na magaganda sana ang effects, pero tinapon lang niya dahil boring daw, buti na lang nasalo ni Violet. Pinayuhan siya ni Violet na huwag maliitin ang mga item dahil sa dami ng panganib sa paglalakbay, mula sa panahon, halimaw, demons, at ibang tao, lahat pwede nilang harapin. Kaya mahalaga ang kahit anong makakatulong sa kanya. Nang tanungin kung saan galing ang mga gamit, sinabi lang ni Aatrox na may nakita siyang makinang na bagay at ninakaw niya, na ikinagulat ni Louis, pero sa huli, pumayag na rin siya dahil para naman daw iyon sa kanyang goal. Si Violet, nakatingin lang at hindi makapaniwala sa kabaliwan ng dalawa. Pagkatapos kumain, masaya na silang paalis sana nang biglang tawagin sila ng isang empleyado, hindi pa raw nila nababayaran ang bill. Biglang nag-init ang ulo ni Louis at sinabing pabor pang araw ang pagkain niya doon. Nalimutan tuloy ni Violet na dati, hinding-hindi talaga nagbabayad si Louis ng pagkain. Lumabas pa ang may-ari ng resto na galit, tinawag pa silang walang hiya. At dahil si Louis ay literal na skeleton, inalok siya ng may-ari na bayaran ng utang gamit ang sarili niyang katawan. Ang pinaka-wild, matapos mag-isip sandali, tinanggap ni Louis ang offer ng masaya, dahil kung tutusin, katawan talaga niya ang pinaka-specialty niya. Nang marinig ng mga tao ang sinabi ni Louis, nag-alala agad sila, akala nila na babaliw na ang hero. Si Sun naman, na siyang may-ari ng kainan, aminadong mayabang ang skeleton at sinabing hindi ito makakaalis ng buhay. Pero bago pa niya matapos ang sinabi niya, bigla siyang lumipad pataas at sumabog sa kisame, at syempre, si Violet ang may gawa.
Agad na sumigaw ang empleyado, tinatanong kung ayos lang si boss, pero kahit gisingin siya, lutang pa rin ang isip nito. Habang sinusubukang alalahanin ang nangyari, naalala niyang pagkapisil niya sa balikat ni Luis, biglang dumating si Violet at sinuntok siya. Nang malaman niyang si Violet ang gumawa nun, lalo siyang nalito, lalo pat parang kilala siya ng babae. Dito na niya naalala ang lahat, ilang taon na ang nakalipas, galing siya sa pamilya ng mga knight at pangarap niyang maging pinakamalakas sa mundo. Isang araw, habang nasa probinsya, nabangga niya si Violet. Sa inis, hinawakan niya ito sa ulo at sinabi ang dapat humingi ng tawad, pero imbes na matakot, binugbog siya ni Violet hanggang magmakaawa siya. Hindi niya matanggap na natalo siya sa isang babae, pero ang mas nakakaloka, biglang lumapit si Luis at sa isang salita lang, biglang huminahon si Violet at nagsorry. Doon niya nakita kung gaano kalakas si Luis, at doon din niya unang naranasan ang pagkatalo. Dahil dito, napahanga siya at nahulog ang loob niya kay Luis. Naghanda pa nga siya ng bulaklak para umamin ng feelings, pero galit na galit si Violet kaya wala nang kailangang gawin si Luis, si Violet na ang nagtulak sa mga karibal niya palayo. Nabigo siya noon, at ngayon, matapos ang ilang taon, isa na siyang chef at laking gulat niyang makita ulit si Violet. Napatingin siya sa lalaking kasama nito, at nagsimulang magduda, si Lord Luis ba ito? Bakit siya nakakloak pero sa sobrang gwapo, baka nga si Luis nga ito. Nagsimula na namang kabahan ang puso niya, pero ayaw niyang makita siya ng idol niya sa ganitong kainahinang estado. Kahit hindi siya maalala ni Luis, pinili na lang niyang magkunwaring wala siyang naaalala at sinabing pwede na silang umalis, kailangan pa raw niyang maghanda para sa lunch rush. Pero bago siya makabalik sa kusina, may narinig siyang boses ni Luis, nagsasabing masaya siyang makita si Son na maayos. Sinabi rin ni Luis na nabasa niya ang liham sa loob ng bulaklak noon, pinuri ang handwriting at pati na rin ang galing ni Son sa pagluluto. Sa huli, humingi siya ng paumanhin sa nangyari at nag-alok na babayaran ng pagkain pagkatapos ayusin ni Son ang kanyang negosyo. Sa gulat ng empleyado, sumigaw siya kung seryoso bang pakakawala ni boss ang mga baliw na to, lalo pang lumakas ang sigaw niya nang makitang parang wala nang pake si Son. Biglang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Son, at nauwi ito sa matinding pag-iyak dahil hindi siya nakalimutan ng tinaguriang pinakamalakas. Nagulat ang ibang customers sa sinabi niyang, pinakamalakas, lalo na't para ito sa isa pang lalaki. Pero dahil nakatago sa hood si Luis at may kasama siyang magandang babae, inisip nila na isa siyang importanteng tao, maliban sa isa pang misteryosong nakahod na tahimik lang mula umpisa. Lumipas ang ilang sandali at dumating ang grupo sa lungsod ng Frager, sa mismong lugar kung saan gaganapin ang Adventurers Exam. Marami na ring tao ang naruroon nang biglang may sumigaw na huwag harangan ng daan, pero hindi makita kung sino, dahil si Aatrox pala yun sa kanyang maliit na dragon form. Sa kabila ng laki niya, isang sipa lang ay naitabi niya agad ang harang para makadaan si Luis. Nagtungo si Luis sa reception at sinabi niyang kailangan niyang kumita ng pera. Pero sa halip na siya ang kumuha ng exam, sinabi ng dalawang babae na sila na lang ang kikita para sa kanya. Nang tanungin niya kung paano nila gagawin yun, ang sagot nila ay babanatan nila ang mga tao, at okay lang daw yun dahil masama naman talaga si Aatrox. Siyempre, naalarma si Luis sa ilegal na plano nila, pero natouch pa rin siya sa effort nila. Naalala niya na wala nga silang pambayad kahit pagkain, kaya hindi siya pwedeng pumayag na siya lang ang walang ginagawa. Kaya muling nagpas siyang sumali sa exam at kumuha ng instructions. Nakita naman ni Aatrox at Violet ang mukha ng hero, kaya sobrang na-excite sila at agad ding nagparehistro. Kinabukasan, sa ilalim ng nakakapaso at nakakabulag na araw, ginanap ang physical test. Sa audience, may isang babae na sumisigaw para sa kaanak niya, pero mas todo ang sigaw ni Aatrox, hinihiling kay Luis na, lipulin ang lahat, kahit simpleng exam lang ito. Sa malayo, makikita ang silhouette ni Luis sa gitna ng parang desyertong field, hirap man, tuloy pa rin siya sa pagtakbo. Pero habang nagaganap ang exam, inanalyze na ng isang examiner ang mga resulta. Ikatlong pwesto ay napunta sa isang lalaki, ikalawa sa isang babaeng hindi mahalaga, at gaya ng inaasahan, first place kay Violet, at ang pinakahuli, si Luis. Nagtawanan ng mga tao, pero ang response ng hero, isang seryosong mukha at walang kahihiyang sinabi na, nag-hold back lang ako. Isang oras bago ang final test, ipinakilala ang examiner, si Elman, isang ninja elf na kilala sa pagiging pinaka-stricto at malupit. Dahil dito, nagsimula ng magpanik ang lahat, pero hindi na sila nabigyan ng oras magreklamo dahil agad na pinatalsik ni Elman ang lahat ng nag-ingay gamit ang mga blades, na kaya palang bumaon sa lupa kahit gaano kapayat. Sa simula ng final test, in-announce ni Elman na simpleng task lang ito, ang goal lang ay makaligtas hanggang matapos ang oras. Habang hinihintay ni na Violet at Luis ang simula,
Todo cheer si Aatrox sa kanilang dalawa. Sa gitna ng katahimikan, tumayo si Louis sa harap ng examiner. Wala siyang masabi, kaya sinabi na lang ni Elman na nagsisimula na ang test. Parang may tinitingnan siya sa damit ng lalaki, pero excuse lang pala yun para mapasuko siya at hindi makapansin sa atake. At nang tumalikod ang hero, isang pagsabog ang sumalubong sa kanya. Habang may isang mandirigma na sumisigaw na hindi patas ang laban, mariing sinabi ng elf na bilang adventurer, kailangang laging handa sa anumang oras. Kaya tinawag niya ang susunod na kalahok, na laking gulat niya, ay buhay pa rin si Louis matapos ang kanyang atake. Nagtaka si Elman kung paano siya nakaligtas, pero ni si Louis mismo ay walang paliwanag, kaya nagtanong siya kung sigurado bang tama ang atake ng babae. Ngunit para kay Elman, ito ay tila pangungutya, na para bang minamaliit siya ng lalaki, kaya ngayon ay buo na ang loob niyang seryosohin ang laban. Nagpanik si Violet, at si Aatrox naman ay halos sumugod na, kaya kinailangan siyang pigilan. Pagkatapos ng isa pang matinding atake mula kay Elman, tinanong niya si Louis kung ramdam na niya ang pagkakaiba nila, ngunit wala pa ring ideya ang bida sa sinasabi ng elf. Tinanong ni Elman kung paano siya nakakaiwas sa mga atake kahit tinarget na niya ang mga vital points. Ang sagot, simple lang, ninja si Elman na umaatake gamit ang pressure points na umaasa sa blood vessels. Samantalang buto lang si Louis, kaya walang epekto ang lahat ng kanyang pinuntiryang strike. Para kay Elman na hindi alam ang katotohanan, si Louis ay tila isang nilalang na hindi niya kayang talunin, kaya napaluhod siya sa takot, pero hindi nagtagal, bumalik ang kanyang determinasyon. Sa tindi ng killing intent ng elf, nagbabala sina Violet at Aatrox, at isang napakalakas na atak ang nilikha ng napakalaking ulap ng usok at hangin na tila bagyo. Mabuti na lang at agad siyang pinigilan ni na Violet at Aatrox. Napansin ng Demon Queen na tila may kakaiba sa kilos ni Elman, at tama nga, nawalan ng kontrol ang elf, pero biglang bumalik sa normal na tila wala siyang maalala. Matapos ang insidenteng iyon, pinalitan si Elman ng ibang examiner, at nagpatuloy ang exam. Sa kabila ng lahat, pasado si Louis, syempre, huling-huli sa ranggo, pero may palusot na, nag-hold back lang. Binati siya ng dalawang babae, pero nagkunwari siyang wala lang yun. Pagkatapos, nagpaalam si Louis para kumuha ng quest, iniwan ng dalawa pansamantala. Ninanamnam ni Violet ang katahimikan, pero biglang may tumawag sa kanyang pangalan, ang guildmaster na si Felton mula sa Paradise, isa sa 4 na pinakamalalakas na guild sa buong imperyo. Dahil sa ipinakita niyang galing, inanyayahan siya nito. Ngunit sumulpot din si Solid, ang master ng Solidus Guild, isa rin sa 4 na dakilang guild, at gusto ring kunin si Violet. Nagbangayan ang dalawa kung sino ang nauna, at naiinis ang ibang mga kandidato na nagseselo sa atensyon kay Violet. Habang pati mga tauhan nila ay nag-aaway na, tinanong ng mga master kung sino ang pipiliin niya. Ngunit imbes na sagutin, tinanong lang ni Violet kung alin man sa kanila ang may alam kung paano ibalik ang katawan ng isang taong hindi buhay at hindi rin patay. Pareho silang nag-isip, pero walang maibigay na sagot. Kaya sa huli, tinanggihan ni Violet ang parehong alok. Para sa kanya, kung hindi rin lang nila matutulungan ang mahalaga sa kanya, mas makabubuting manatili siyang tagapaglingkod ng taong pinili niyang paglingkuran. Habang nag-uusap pa ang mga guildmaster, biglang sumigaw si Louis, masayang ibinalita na may bago siyang quest. Nabaling ang atensyon ng lahat, kaya dali-daling nagpaalam si Violet at agad na tumakbo papunta sa kanilang bida kasama si Aatrox. Dahil dito, ang mga adventurer ay nag-akala na baka isa lang itong malikhaing paraan para tanggihan ang alok. Pero kahit ganun, hindi pa rin nila mapigil ang magtaka kung sino nga ba talaga ang lalaking ito na tila mas mahalaga pa kaysa sa kanila. Si Falcar, na isa sa mga huling miyembro ng 4 na dakilang guild, ay naniniwalang may taglay na kapangyarihan si Louis na higit pa sa simpleng lakas. Si Felton naman ay duda kung may ganitong klaseng kapangyarihan pa sa mundo, pero iniisip nilang baka nga si Louis ay muling nabuhay. Sa Goblin Dungeon ng rehiyon, nanginginig ang mga goblins sa takot hindi kay Louis, kundi sa dalawang nakakatakot na nilalang na kasama niya. Lumabas ang Goblin King, inis na inis sa pagiging inutil ng kanyang mga tauhan, at nagtanong kung sino ang lakas loob na umatake sa kanilang teritoryo. Pero nang mapansin niya si Louis, parang may naalala siya, ito nga ang dating kalaban niya. Biglang kinabahan si Louis at nagsimulang manginig, kaya nag-alala si Violet. Akala ni Vi ay matatakot si Louis, pero bago pa siya makapagpatuloy sa pang-aasar, binugbog siya ng isang malakas na palo ng kahoy, sobrang lakas na nabali ang sandata at lumipad siya sa ere. Sa halip na matakot, ngumiti si Louis at sinabing masaya siyang muling makita ang buwisit na goblin na ito. Nanlaki ang mata ng mga goblin habang pinapanood si Vi na binubugbog ng walang kalaban-laban. Tuloy-tuloy ang paghihiganti ni Louis, at kahit magmakaawa pa si Vi, hindi siya tumigil. Nang bagsak na sa lupa ang hari,
hindi na siya makapaniwala, ibang-iba na ang skeleton na ito. Nang tinanong ni V kung hindi ba siya takot, sinagot siya ng isang tipak ng kahoy na binato sa ulo niya. Sinabi ni Luis na wala siyang dapat ikatakot sa isang hamak na goblin, lalo na't sa likod niya ay may dalawang nilalang na libo-libong beses mas nakakatakot pa kay V. Nang tinawag siyang arogante ni V dahil lang may kasama siyang malakas, naglabas ng mababangis na ekspresyon sina Aatrox at Violet, kaya napilitan si V na ngumiti at umamin ng pagkatalo para lang mabuhay. Pero hindi ito pinatulan ni Luis, kumuha siya ulit ng pamalo at sinabing hindi pa tapos ang lahat. Binalaan niya ang goblin na huwag subukang tumakas kung ayaw niyang mabali ang buto niya. Sa huli, nag-toast ang grupo habang iniinom ang masarap na alak at pinuri ng dalawang babae ang tapang at galing ni Luis. Si Luis naman ay nagkomento na kung may gusto pa ang dalawa, huwag na silang maiyang magsabi. Kaya tinanong siya ni Violet kung sigurado ba siya sa sinabi niya, at nang kumpirmahin ito ng bida, sinabi ng dalaga na ang tinutukoy niya ay si V, ang goblin na pinabayaan nilang buhay, na posibleng mag-higanti. Napaisip tuloy si Luis dahil nga minsan na siyang sinaktan ng goblin na iyon. Kaya kinabukasan, bumalik silang muli para tapusin na ang laban. Pagharap nila kay V, nagmakaawa ito ng todo, sinabing handa siyang maging tapat na aso ng bida. Kaya pinag-isipan ni Luis ang desperation ni V, at dahil nakuha na rin naman niya ang kanyang paghihiganti, sinabi niyang ayos na ito para sa kanya. Nang tanungin niya si Violet kung anong tingin niya, proud na sumang-ayon ang dalaga. Sa gabing iyon habang nagdi-dinner, sinubukang subuan ni Aatrox si Luis ng karne gamit ang tinidor. Pero bago pa niya ito may subo, agaran itong inagaw ni Violet, na sinabing bastos ang ginawa ni Aatrox at baka makaistorbo ito sa bida. Naiirita si Aatrox at sinabing masyado nang nakakairita si Violet, sabay hinigpitan ng hawak sa tinidor. Nagpatuloy si Violet sa pang-aasar hanggang sa tinanong siya ni Aatrox kung gusto ba niyang mamatay. Pero si Violet ay humawak naman ng kutsilyo at mariing sinabi na uulitin lang niya ito isang beses, tumigil na si Aatrox at huwag nang gumawa ng kahit anong nakakainis kay Luis. Dahil kilala na ni Luis ang ugali ng dalawa, napairita na ito sa patuloy na pagtatalo. Kaya agad na bumalik sa ayos si Violet at inalok siya ng inumin. Ganoon din ang ginawa ni Aatrox, kaya nauwi ito sa panibagong kompetisyon kung sino ang makakakuha ng pansin ng bida. Nagsigawan ng dalawa, sinisisi ang isa't isa, kaya nauwi na naman ito sa santukan habang si Luis ay tahimik lang na umiinom. Sa kabilang counter ng tavern, may isang lalaki ang nagtanong kung dapat ba niyang awatin ang gulo, pero sagot ng kasamahan niya, normal lang yan sa mga lasing. Ang hinuha pa niya, nag-aaway ang dalawang babae para sa isang lalaki. At dahil parehong maganda sina Violet at Aatrox, at nag-aaway pa para sa isang lalaking kalmado lang na umiinom, napagpasyahan ng kalbo na lalaki na si Luis ay may confidence ng isang taong may lahat. Pero kahit ganoon, medyo nainis si Mosel, ang guildmaster ng Lonely Sky. Ilang sandali pa, halos ubos na ang pagkain sa mesa. At dahil mukhang nag-e-enjoy si Luis, nagplano pa siyang umorder ng isa pang round ng inumin. Pero biglang lumapit ang mga tauhan ng Lonely Sky Guild at sinabihang umalis siya. Dahil medyo lasing na, nagtanong si Luis kung ano ang ibig nilang sabihin sa wala lang. Pero ang dating nito sa mga adventurer, parang minamaliit sila ni Luis. Kaya ang isa sa kanila, binasag ang bote sa ulo ni Luis. At dahil dito, naisip ni Luis na baka iniinsulto nila ang pagiging kalbo ni Mosel. Bumagsak si Luis sa sahig, medyo masakit ang ulo, pero ngumiti pa rin ito at sinabing mas okay pa pala ang mga lalaking ito kaysa sa inaasahan niya. Tumayo siya ulit at tinanong kung yung pangit at kalbong lalaking nasa harap niya ay marunong ba talagang mag-alaga ng bata. Ang mga salitang, pangit, at kalbo, ay tumama sa kahinaan ng mga kalaban dahil sensitibong usapin ito kay Mosel, na galing sa isang panahong uso ang pagkalagas ng buhok. Dahil dito, galit na inutusan ni Mosel ang mga tauhan niyang bugbugin si Luis hanggang sa hindi na ito makalaban. Pero ang ginawa lang ng bida ay tumawa ng malakas sa sitwasyon. Tinanong pa niya kung narinig ba ng dalawang babae ang sinabi ng mga kalaban, pero laking gulat niya nang mapansin na parehong lasing at halos tulog na sina Aatrox at Violet. Kaya naman, dahil wala siyang kasama para ipagtanggol siya, tinutuon ng mga kalaban ang sinabi nilang gagawin nila kay Luis. Kinaumagahan, nagising sina Violet at Aatrox na kahit papaano ay nakabalik sa kanilang kwarto, at parehong hilo pa rin ang pakiramdam. Nang tanungin ng bida kung gising na sila, inusisa ni Aatrox kung ano ang nangyari kagabi, at ipinaliwanag ni Luis na dinala niya silang dalawa pabalik matapos silang makatulog. Humingi ng paumanhin ang dalawa, pero sinabi ng bida na ayos lang iyon. Pero nang alisin niya ang hood niya para yayain silang kumain, laking gulat ng dalawa nang makitang puno ng pasa ang mukha ng binata. Siyempre, nagpanik ang mga babae at tinanong kung ano ang nangyari.
Dahil nakakahiya namang aminin na nabugbog siya sa bar, sinabi na lang ni Luis na nadapa siya sa kalsada. Para maiwasan ang usapan, iniba niya ang paksa at sinabing maligo na sila para makakain na. Pero si Violet ay sigurado, hindi lang iyon simpleng pagkadapa. At bigla, naglabas ng malakas na enerhiya si Aatrox at bumalik sa dati niyang anyo. Naniniwala siyang may tinatago si Luis, at ayaw nitong sabihin kung sino talaga ang nanakit sa kanya. Sa gitna ng tensyon, naalala ni Aatrox ang isang utos kahapon na paalisin ang bida, kaya malinaw sa kanya kung sino ang may sala. Nagpasya siyang gumanti para sa sinapit ng minamahal. Si Violet naman, naalala ang sarili niyang babala na huwag sasaktan ng bida, pero kahit ganoon, sumang-ayon siyang sasama rin sa paghihiganti. Para sa kanya, dapat parusahan ng kahit sinong manggahas manakit sa mahal niyang si Luis. Sa isang kampo ng Lonely Sky Guild na nasa tuktok ng bundok, may isang lalaki na naburyong dahil sa ingay ng bihag nila. Ngunit agad siyang nagulat nang sabihing may bisita sila, at dahil sinabi ng kasamahan niya na magaganda ang mga dumating, pinapasok agad ang dalawa. Napansin ng boss na ito ang babae na kasama ng mahina kahapon, at sinabing okay lang kung naghahanap sila ng gulo. Nang lumapit siya kay Violet at tanungin kung paghihiganti nga ba ang sadya nila, ngumiti lang ang babae at tinanong kung ito ang kamay na nanakit sa bida. Nang umamin ang lalaki, isang iglap lang ay lumipad ang kanyang braso. Halos hindi pa niya maintindihan ang nangyari hanggang sa maramdaman ang matinding sakit. Ipinaliwanag ni Violet na kung sinubukan nitong pitasin ang bulaklak, puputulan niya ang kamay, at kung tatapakan ito, ang paa naman. Sa takot, ipinatawag ni Mosel ang kanyang mga tauhan. Samantala, sa kainan, inirereklamo ni Luis ang sakit na nararamdaman niya at hindi maintindihan kung bakit binugbog pa rin siya kahit sinabi niyang huwag. Sa mga sandaling iyon, dumating si Aatrox dala ang isang lalaking mataba at galit na galit nang tawagin siyang chubby uncle. Pero nang pagsabihan siya ni Aatrox na huwag sumigaw kung ayaw niyang mamatay, natahimik siya agad. Pinaupo sila ni Luis para kumain, at kahit ayaw ng lalaki, kumakalamang tiyan niya kaya nauwi rin siya sa pagsalo sa kanila. Habang nagkakainan, nagtaka si Dillock kung anong klaseng grupo ito, dalawang magkaibang babae na parang mga alaga lang ng lalaking ito. Hindi ito dahil sa pera o kapangyarihan, kaya naniniwala siyang may iisang dahilan lang, ang lalaki sa harap niya. Sa gulat ni Luis, biglang yumuko si Dillock, ipinakilala ang sarili bilang dating Panginoon ng Rebel Village, at tinanong kung papayag ba siyang pakasalan ng anak niya na ubod ng ganda. At ang mas nakakagulat pa, ay agad itong tinanggap ni Luis, na siyang nagpaiyak ng tahimik kina Violet at Aatrox. Bago pa man matapos ang usapan, biglang sinabi ni Dillock na may kondisyon siya bago payag ang makasal si Luis sa anak niya. Pinaliwanag niyang hindi ganoon kadali ang pag-aasawa sa isang prinsesa. Pero nang marinig ito, agad na umatras si Luis at sinabing ayaw na niyang magpakasal. Nagulat si Dillock at nataranta, tinanong kung bakit, gayong napakaganda raw ng anak niya. Sagot naman ng bida, abala siya at hindi siya interesado sa mga kondisyon, at alam naman ng lahat na para sa bawat ama, maganda ang anak nila. Hindi makapaniwala si Dillock na tinalikuran ng lalaki ang kasal dahil lang sa pagiging busy. Kaya sinubukan niyang dumiskarte, tinanong kung may hinahanap ba si Luis. Nagtaka ang bida kung paano niya nalaman iyon, at sinabing responsibilidad ng isang lord ang maging mapagmasid. Aminado si Dillock na hindi niya alam kung ano ang hinahanap ni Luis, pero handa siyang tumulong. Gayunpaman, para sa kanya, kung nawawala lang ang bagay na iyon, baka sayang lang ang oras ng bida. Kaya sa halip, nakiusap siya na iligtas na lang ang village of Rebelen, at kapalit nito ay isang napakahalagang kayamanan. Ilang oras ang lumipas at nasa karwahe na silang apat, patungong bundok. Unang tinanong ni Dillock kung bakit cute ang anyo ni Aatrox kung ang layunin nila ay magligtas ng nayon. Pero binaliktad dito ni Aatrox at sinabing subukan niyang umatake kung gusto niyang makita ang kakayahan niya. Samantala, tinanggap ni Violet ang desisyon ng bida pero tinanong kung paano makakatulong si Dillock, sabay banta na kung nagsisinungaling ito, malilintikan siya. Dahil doon, kinabahan ng Lord at nagkwento tungkol sa treasure at ang kasaysayan ng kanilang nayon. Ayon sa kanya, nakita ito ng mga ninuno niya gamit ang mapa noong gusto na nilang magkaroon ng tahimik na pamumuhay. Naging masagana ang buhay nila sa Rebelen, pero dumating ang isang halimaw na tinatrito ang buhay ng tao na parang insekto. Dahil dito, naglakas loob siyang ialok ang anak niya kay Luis, hindi dahil gusto niya kundi dahil desperado siya. Sa puntong ito, nagalit ang dalawang babae, nakita nilang ginagamit lang si Luis. Pero nang umamin si Dillock na ang nayon ang pinakamahalagang bagay sa kanya, nakuha nito ang respeto ng bida. Nangako si Luis na tutulungan siya, basta't matulungan din siya nitong hanapin ang hinahanap niya. Pagdating nila sa Rebel, kumain muna sila at nag-enjoy sa masarap na pagkain.
Habang naglalakad na parang nagbabakasyon lang, medyo nainis si Dillock dahil hindi seryoso ang grupo, pero kalaunay na pangiti at nakisabay na rin. May mga usapan sa paligid tungkol sa isang festival para sa kasal ng prinsesa. Ang sabi ng mga tao, maraming tumangkang manligaw pero lahat ay busted dahil sa sobrang taas ng standards niya. Kaya't umaasa silang magiging successful ang kasalukuyang prinsipe na gwapo at matangkad. Nagbiro pa si Luis na sana hindi kamukha ng ama ang prinsesa, at sinagot naman ni Dillock na gwapo naman siya noong kabataan niya. Bigla namang may tumakbo at nabangga ang dalawang tao, kasama na si Dillock na bumagsak sa lupa. Tinulungan ni Luis ang Lord, habang ang isang lalaking nabangga ay galit na tumangging tumanggap ng tulong. Siya si Sibom, prinsipe ng kaharian ng Umillis, na galit dahil narinig na ng mga tao ang pagkabasted niya at tinawag pa siyang pangit. Sa inis, sinakal niya si Dillock, pero dumating si Luis para ipagtanggol ito at tinawag pa siyang pangit na hayop. Nang akmang lalaban ng mga tauhan ng prinsipe, umatake agad sina Violet at Aatrox gamit ang mga barbecue sticks nila at pinuruhan ang mga ito. Galit na galit si Sibom dahil 2 beses siyang tinawag na pangit sa iisang araw, kaya inatake niya si Luis, pero bigla siyang tinamaan ng sapatos sa mukha na nagpabagsak agad sa kanya. Sa gulat ng lahat, isang bagong karakter ang lumabas at sinabing napansin niya raw ang pagtanggi, kaya lumabas siya para tingnan kung ayos lang si Sibom. Hindi inasahan ng prinsesang si Cecily na ang prinsipe ng Umillis ay tinatakot pala ang kanyang ama, kaya't laking gulat ng lahat nang matawag niya itong father, na nagsiwalat na buhay pa pala si Lord Dillock. Nalito pa ang prinsipe kung ito ba talaga ang magiging biyenan niya, pero agad nagalit ang prinsesa nang maalalang nung siya'y tinanggihan, sinunggaban pa ng lalaki sa kwelyo ang ama niya at pinagbantaan pa ng kamatayan. Pilit na nag-a-apologize si Sibo at sinabing misunderstanding lang iyon, pero ang prinsesa ay may punto, maniniwala kaya ang hari ng Umillis sa palusot na iyon. Kaya bilang kapalit ng pananahimik para sa reputasyon ng prinsipe, pinapauwi na lang niya ito pabalik sa kanilang kaharian. Pagdating nila sa kastilyo ng Rebel, napasigaw si Cecily nang makita ang amang sobrang pamayat, halos hindi na niya makilala. Naiyak siya dahil sa emosyon habang si Dillock ay nagpakilala kay Luis, na ayon sa kanya ay halos naging manugang niya. Nagulat ang prinsesa at nagtanong kung ano ang pinagsasabi ng kanyang ama, ngunit sinabi ni Dillock na tumanggi na si Luis kaya huwag na siyang mag-alala. Nainis si Cecily at sinubukang intindihin kung bakit gusto ng ama niyang ipakasal siya, kaya't napaisip tuloy kung baka si Luis nga ang lalaking pinapangarap niya. Tinanong pa siya ni Dillock kung nagsisisi ba siya ngayong nakita na niya ang prinsesa, pero matagal bago sumagot si Luis, at nang sumagot ay binasag ang tensyon, hindi raw niya gusto si Cecily dahil mukha raw itong masyado sa tatay niya, na ikinatuwa ng mga kasama niyang babae. Ngayon lang nakaranas ng ganitong rejection si Cecily, kaya't pilit niyang pinapahubad ang kapal ni Luis para makita kung gwapo nga ito. Nang tumanggi si Luis at pinagsabihan pa siya, pinagalitan siya at sinabihan pa ng bastos tungkol sa ama niya. Kaya bilang strategy, pinaatake niya ang lalaki gamit ang 2 pinakamalakas niyang gwardya, na agad namang ibinagsak sa pader ni Violet at ng grupo ni Luis. Natakot si Cecily dahil pati ang ama niya ay sumigaw at pinagalitan siya, sabay hingi ng tawad kay Luis na tinanggap naman agad. Sa huli, umalis na lang ang prinsesa na halatang napahiya, pero bago lumabas, nagpasalamat pa rin siya sa ama dahil ligtas itong nakabalik. Pagkaalis nila, napansin ni Luis na tinakpan ni Dillock ang mukha niya na tila naiiyak, pero nagkunwaring ayos lang siya. Bago umalis si Luis, pinayuhan siyang libutin ng nayon at pumayag naman ito. Kinabukasan, habang kumakain ng masarap na skewer, nagtataka siya kung bakit sinusundan pa rin siya ng prinsesa na parang langaw sa sopas. Tinanong niya ito kung wala ba itong ibang mas magandang gawin at pilit namang palusot ng prinsesa ay dahil baka delikado raw siya. Pumayag si Luis na sundan siya basta huwag lang lalapit. Nainis ang prinsesa sa sinabi niyang parang langaw siya, kaya habang naglalakad, nadapa siya matapos matapilok sa isang bato. Pero imbes saluhin siya ni Luis tulad sa romantic na eksena, umiwas ito at hinayaang bumagsak si Cecily. Sa halip na tanungin kung okay lang siya, pinunasan pa nito ang ilong niya na duguan at iniwan siya ng panyo, sabay paalala na ito ang dahilan kung bakit sinabihan siyang huwag nang sumunod. Para kay Luis, masyado raw siyang clumsy para sa isang adult. Habang nilalapitan siya ng mga gwardya para tulungan, hindi makapag-concentrate ang prinsesa sa sakit, dahil ang iniisip lang niya ay kung paano lahat ng lalaking nakilala niya noon ay puro papogi at pakitang tao lang, samantalang si Luis, sa kabila ng kabastusan at walang filter na ugali, ay tila lalong nagpapalalim ng kanyang pagka-curious. Kaya't hindi siya nakinig at patuloy pa ring sumunod sa grupo. At dahil sa eksenang iyon sa gitna ng bayan, nagulantang ang mga mamamayan at di makapaniwalang may lalaki talagang naglalakad-lakad at nakikipag-usap sa prinsesa ng Rebel ng ganoon lang.
Habang patuloy pa ring sinusundan ni Cecily si Luis kahit wala itong idea kung ano talaga ang itsura nito sa ilalim ng kapa. Isa sa mga nakakita sa kanila ang biglang napaisip at na-realize na baka may malalim na dahilan ng prinsesa sa kakasunod niya sa binata, at agad niyang ibinahagi ang hinalang ito sa iba. Kilala raw si Cecily bilang isang babaeng sobrang obsessed sa mga gwapong lalaki, kaya't kung ganito katindi ang interes niya, iisa lang ang ibig sabihin niyan, ang lalaking nasa ilalim ng kapa ay siguradong sobrang gwapo. Sa paglipas ng oras at pagdating ng gabi, nagrereklamo na si Cecily sa loob ng kanyang kwarto sa kastilyo dahil kahit buong araw na niyang sinundan si Luis ay hindi pa rin niya makita ang mukha nito, kaya tinanong niya ang kanyang maid kung ano na ang mga bali-balita tungkol sa binata. Sa totoo lang, umaasa si Cecily na pangit ito para naman hindi masaktan ang kanyang ego, pero laking pagkadismaya niya nang sabihin ng maid na ayon sa chismis, si Luis daw ay sobrang gwapo. Lalong bumilis ang tibok ng puso ng prinsesa habang naaalala niyang kahit saan siya magpunta ay sinusundan siya ng mga tao, pero ngayon, pati mga tao ay tila mas interesado na kay Luis. At kung umabot na sa kanya ang chismis, ibig sabihin ay talagang may katotohanan ito. Samantala, si Luis na nasa kung saan man ay biglang kinamot ang tenga at inisip na baka may nagchichismis na naman sa kanya. Kinabukasan, nagkagulo sa tindahan ng skewer dahil isa na lang ang natirang stock at kailangan humingi ng paumanhin ng tindero sa mga customer. Tinanong ni Luis kung may nauna bang bumili dahil pagkagising nila, diretso agad sila roon. Medyo nag-aalangan pero sinabi ng vendor na bagamat marami na silang nakain, kakaiba raw ngayon dahil bigla na lang hindi nagpapakita ang mga cockatrice sa paligid. Nang marinig ito, inalok ni Luis na siya na lang ang huhuli, pero halos mapatili ang vendor sa takot at sinabihang baka gusto nitong mamatay, dahil delikado raw ang mga ito at bumubuga pa ng nakakalasong gas. Sa halip, inalok na lang niya ang huling skewer at sinabing baka bukas ay may mahuli ulit kung suswertehin. Sa halip na matakot, lalo lang na-excite si Luis sa ideya ng bagong huli, dahil kung ganito kasarap ang nakaimbak na karne, paano pa kaya yung bagong ihaw? Kaya kahit ilang ulit ng pinagsabihan ng vendor, lumarga pa rin ang grupo sa panibagong misyon, habang si Cecily na nanunood lang mula sa malayo kasama ang sundalo ay halos napilitan na ring sumunod. Kinagabihan, naglalakad na sila sa isang batuhang lugar at tahimik lang na sinusundan ng prinsesa. Hindi kumbinsido ang mga gwardya niya kung totoo bang may cockatrice doon dahil parang wala naman, pero kahit si Luis ay walang makitang palatandaan. Ang tanging nagsabi na tama ang lokasyon nila ay si Violet, at kapag siya na ang nagsalita, malamang ay may totoong ang paparating na panganib. Habang patuloy na naglalakad ang grupo sa gitna ng batuhan, isang malakas na boses ng isang kabalyero ang biglang narinig, nagbabala ito na dapat na silang bumalik sa nayon dahil papalapit na ang gabi at nagiging delikado na ang paligid. Siya si Ning Harbing, ang kapitan ng Knights of Rebel, at dahil kasama rin mismo ang prinsesa sa ekspedisyon na ito, sinabi niyang mas mainam na bumalik na sila habang maaga pa. Pero hindi pumayag si Luis, at diretso niyang tinanong kung bakit nga ba sila sinusundan, sabay sabing kung istorbo lang din sila ay mas mabuting umalis na. Sinubukan ni Cecily pakalmayan ang sitwasyon at sinabing ayos lang, pero si Harbing ay hindi natuwa sa kawalang galang ng binata kaya't agad itong humugot ng espada, handa sanang umatake, pero sa huling segundo ay tumigil din siya. Hindi gumalaw si Luis kahit kaunti, at tinanong siya ni Harbing kung napansin ba niyang hindi talaga siya tatamaan. Nakakagulat, dahil kahit hangin lang mula sa pag-atake ng kapitan ay nagputol ng mga puno sa paligid. Pero ang totoo, si Luis ay hindi man lang aware at halos natataranta na. Pagkatapos nyun, binanggit ni Harbing na narinig niya ang tungkol sa pagkatalo ng ilan niyang tauhan sa kamay ni Luis habang siya'y wala pa. Sa awa raw ng mga kabalyero, pinalampas niya iyon, pero binalaan niya si Luis na kung mauulit pa ang pambabastos sa prinsesa ay tiyak na mamamatay siya. Ngunit bago pa siya makagalaw muli, bigla siyang sinugod ng dalawang babae mula sa grupo ng bida, agad siyang pinatiklop. Si Violet, na buong araw ay nagpapasensya, ay nagsalita ng seryoso at tinanong kung sinusubukan bang sukatin ni Harbing ang kanyang pasensya. Mula sa panliligaw ni Lord Dillock kay Luis, hanggang sa tangka ng prinsesang patayin ng binata sa unang pagkikita, at ngayon pati ang pinuno ng mga kabalyero ay nagtangkang saktan ito, sobra na para kay Violet. Kaya't bilang parusa, si Aatrox ay biglang sumipas sa mukha ni Harbing, isang parusa ng mga bulaklak, sabay si Violet naman ay humugat ng espada at humampas sa lupa, naglalabas ng isang nakakakilabot na ihip ng hangin. Binalaan niya si Cecily na walang sino man ang may karapatang bastyusin ng kanilang pinoprotektahan, at ang bulaklak ay dapat tinitingala lamang, isang malinaw na banta na ikinatakot ng prinsesa. Pagkatapos noon, bumalik na ang mga babae para alagaan si Luis, iniwan si Cecily na nanginginig sa takot. Sa puntong iyon, buong tiwala namang itinarak ni Harbing ang kanyang espada sa lupa at nagtanong sa kanyang mahal na prinsesa kung ano ang kanyang utos.
Naguluhan si Cecily at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, at doon ipinaliwanag ni Harbin na ang pagbastos sa kanya ay pagbastos na rin sa buong kaharian ng Rebel. Kaya't para sa kanya, ang tanging kailangan na lang ay isang utos mula sa kanyang pinuno. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang malakas na sampal sa gitna ng kagubatan, si Harbin ay hindi makapaniwalang sinampal siya mismo ng kanyang mahal na prinsesa, at habang nanginginig ito sa harap niya, may luha sa mga mata ni Cecily habang sinisigawan siya na kung banggitin pa niya ulit ang tungkol sa pagkamatay, siya mismo ang papatay dito, dahil hindi niya kayang tanggapin ang ideyang may mamamatay alang-alang sa kanya. Hiyang-hiya at nagsisisi, yumuko si Harbin at agad humingi ng tawad, habang ang prinsesa ay nanginginig pa rin sa emosyon, hindi makapaniwala sa ginawa niya. Sa kabilang banda, balik kay Louis, sinabi niyang ayos lang siya pero nagtanong kung bakit hindi siya agad pinotektahan ni Violet, at dito pumasok si Aatrox, sinabing tiwala lang si Violet sa lakas niya, bagay na kinainisan ng bida lalo na't mukha raw siyang butot balat na walang silbi, pero pinaalala ni Violet na may super regeneration naman siya, kaya kahit bugbugin siya ay mabubuhay pa rin. Siyempre, uminit ulo ni Louis pero wala siyang nagawa kundi tumalikod at ayain silang bumalik sa paghahanap, pero biglang yumanig ang lupa na parang lindol, at sa di kalayuan, sumisigaw ang mga sundalo para maghanda sa labanan habang pinoprotektahan ni Harbin ang prinsesa. Si Violet, na alam ng huli na ang lahat, agad humugot ng sandata at tumayo kasama ng grupo habang naghihintay sa kung anong halimaw ang lalabas sa kakahuyan, mga maliliit na hayop muna ang tumakbo palayo. Halos madala pa si Louis sa bilis nila, at habang nagtataka ang isa sa mga Royal Guard kung ano yun. Biglang sumigaw ang kasama niya na maging alerto dahil may dumarating pang mas malala, isang dambuhalang gorilya ang sumulpot, kasing desperado ng mga hayop, umiiyak sa takot, pero sa isang iglap ay tinuhog ito ng isang mabilis at malakas na isang malalatigo na biyak mula sa loob ng gubat ang dumaan at binutas ang katawan ng gorilya na parang tusok sa barbecue, dahilan para mamangha ang lahat dahil mukhang nahanap na nila ang halimaw na dahilan ng kaguluhan. Pero hindi lang isa, lumitaw pa ang maraming cockatrice, at sa pagkabigla ng lahat, nagtataka sila kung bakit nagsama-sama ang mga halimaw na ito gayong likas silang nag-iisa. Sa instinct, sumigaw si Harbin para protektahan ang prinsesa at bilang pinakamalakas na sundalo, siya ang humarap sa una sa linya, agad sumugod sa halimaw at kahit hirap, nagawang salagin ng atake, tinanong siya ni Ceci kung ayos lang siya at sumagot siyang hindi niya hahayaang makalapit ang halimaw kahit isang hakbang pa. At sa puntong iyon, inayos niya ang tindig niya para gamitin ang kanyang ultimate secret technique, ang kanyang trump card, at sa mismong segundo na umatake ang halimaw, pinakawala ni Harbin ang kanyang signature move, ang tinatawag niyang Beautiful Sword Swing. Habang umuungol ng malakas ang halimaw para takutin si Harbin, sumigaw naman ang knight ng mas malakas, punong-puno ng determinasyon, at sa clash nilang dalawa, si Harbin ang nanaig at nauna sa pag-atake, pinabagsak ang cockatrice sa lupa. Agad namang sumugod ang lahat ng sundalo para samantalahin ang pagkakataon, habang ang halimaw ay nakatulala, parang biglang nakita ang buong buhay niya sa harap ng kanyang mga mata, dati pala itong isinilang sa isang maayos na pamilyang cockatrice, lumaki ng masigla at masiglang kabataan, at dumating pa sa punto na biniyayaan siya ni Lux ng isang napakagandang partner na minahal niya ng buong buo. Masaya ang kanilang samahan, nagka-hunting sila, nagsalo sa mga uod, pero isang araw, naglakas loob siyang mag-propose ng kasal, ngunit sa di inaasahan, tinanggihan siya ng mahal niya, na biglang umalis habang sinasabing pagod na siya, allergic sa uod, at paulit-ulit na niyang sinabi yun pero hindi siya pinakinggan. Naiwan ang cockatrice na umiiyak sa tabi ng dagat habang ang mga alaala niyang ito ay bumabalik habang papalapit ang mga espada ng mga sundalo, na sa sobrang kasabikang makapatay ng cockatrice, halos nagsasayaw sa galak habang sinisigaw na makaka-relax na ang prinsesa, bagay na ikinatuwa ni Harbin at ipinagyabang pa kay Louis para ipakita kung gaano kalakas ang Knights of Rebel. Pero sa panig ni Louis, ubos na rin ang lahat ng iba pang halimaw, dahilan para mapilitang umamin si Harbin na parang mga halimaw din ang grupo ng bida sa lakas nila. Dapat ay pauwi na sila sa nayon, pero biglang bumangon ang cockatrice at mula sa likod ng prinsesa ay naglabas ito ng makapal na usok na may lason, wala nang makita ang Knight Captain at si Ceci naman, na nakasinghot ng kaunti, ay halos mawalan ng malay. Pero bago siya tuluyang matamba, lumitaw ang paa ng isang parang kalansay mula sa ulap ng usok at tinakpan ni Louis ang bibig ni Ceci gamit ang kanyang kamay habang mahinahong tinanong kung ayos lang siya. Hindi nag-aksaya ng oras, humarap siya sa halimaw at sinigawan ito, tinanong niya kung bakit kailangan pa nitong umatake mula sa likod na parang isang duwag, lalo na sa isang prinsesang inutil, mahina, at puro abala lang. Sabi pa ni Louis, tinatawag nila itong prinsesa, pero ang alam lang daw nito ay kumain at magsayang ng pagkain, bagay na lalong kinabog ang puso ni Ceci. At habang binabanatan niya ito,
ipinunto ni Luis na kahit halimaw ay dapat may konsensya at tanong niya sa cockatrice kung sino ang nagbigay rito ng karapatang magwala na parang sa kanya umiikot ang mundo. Tumama talaga sa damdamin ng cockatrice ang sinabi ni Luis dahil yun mismo ang sinabi ng ex niya noong iniwan siya, at sa sobrang stress at emosyon, napuno na ito, kaya habang umiiyak ay umatake ito ng buong puwersa habang sumisigaw na walang sino man sa mga tao ang makakaintindi sa pagmamahal nito. Pero habang tumatakbo ito, ang laman lang ng isip niya ay ang sakit ng pagkaka-reject, at nang tuluyan ng naubos ang lakas nito, bumagsak na lang ito sa lupa, talunan at umiiyak. Agad nag-check ang mga sundalo at kinumpirmang wala na itong hininga, at si Harbing naman ay hindi makapaniwala kung paano nalaman ni Luis na nasa huling hininga na ang halimaw, naisip niyang baka nga ang ganitong level ng kalmadong pag-iisip ay normal lang para sa isang tulad ni Luis, at tuluyan na siyang na-curious kung anong klaseng kapangyarihan talaga ang tinatago ng lalaking yun. Habang naghuhugas ng mukha si Luis, biglang lumapit si Cecily at inis na nagtanong kung anong gusto niya, hindi man lang na-realize na isinugal ni Luis ang sarili niya sa makapal na lason para lang iligtas siya, at maging siya mismo ay nagtaka kung bakit nga ba hindi siya tinamaan ng lason. Pero imbes na pasalamat, nag-alok pa si Ceci na ibibigay ang kahit anong gusto niya, kaya tinawag siya ni Luis na bastos at sinabing kapag may nagligtas sa'yo, thank you, dapat ang sinasabi at hindi, anong gusto mo. Kaya hinarap niya ito at seryosong sinabi na ang tanging gusto niya lang ay huwag na siyang pakialaman. Umalis ang grupo habang dala ang mga napatay nilang halimaw, at si Ceci naman ay napasigaw na hindi naman daw niya sinabing interesado siya kay Luis, inis na inis sa confidence ng lalaking yun, sabay tanong kay Harbing kung mukha ba siyang babaeng magkakagusto sa siraulong yun, sabay emote na siya raw ang pinakamagandang babae sa buong mundo at wala siyang pake sa kahit sino, habang si Harbing ay tahimik lang na aliw sa eksena. Pagbalik nila sa village, nagkaroon ng bonggang piging dahil sa dami ng halimaw na nakuha nila, at habang lamon ng lamon si Dillock, pinagsabihan siya ng mga girls sa grupo ni Luis na huwag maingay kasi nakakawala ng gana, pero si Luis naman ang mas gutom pa sa lahat, at kahit anong gawin niya, sa mata ng mga babae, charming pa rin. Balik sa seryosong usapan, tinanong ni Luis kung saan ba talaga nagpunta si Dillock kahit ang sabi nito noon ay sandali lang siya mawawala, kaya nagkwento si Dil na dumaan siya sa matitinding pagsubok, pero nagpapasalamat siya kay Luis dahil sa kanya masaya na ang buong village ngayon, at higit sa lahat, dahil iniligtas nito ang pinakamahalaga sa kanyang buhay, ang anak niyang si Ceci. Sa sobrang pasasalamat niya, hiningi ni Luis ang mapa, pero sagot ni Dillock, nasa kanya na raw ito, bagay na ikinainis ng bida dahil akala niya ay tinatanggihan siya, sinubukan ni Dillock na ipaliwanag ang totoong ibig sabihin ng mapa, pero wala nang pake si Luis at nagbeleng na lang ng pansin sa pagkain kasama ang mga babae, kaya sumuko na lang ang matanda sa pagsubok na kausapin siya. Samantala, sa labas ng nayon habang ongoing ang piging, isang lalaki ang lumapit sa kanyang Panginoon at sinabing handa na ang lahat ayon sa utos, at ang lalaking ito na nagngangalang Slim ay tinawag ang kanyang mga tauhan at sinabing panahon na para sugurin ang rebel village, na tinuturing niyang kanyang lehitimong pag-aari.